Boss, masama pong balita. Lahat ng mga manok natin biglang nagkasakit. Ha? Paano nangyari yan? Hindi ba't kumpleto naman sa bakuna mga yan? Ano na ngayon ang ating sasabong para sa susunod na buwan? Nagpapakondisyon nga tayo ng mga panabong para sigurado panalo Hindi ba? Hindi ko nga rin po alam, boss Basta, nang bigyan ko sila ng patuka kanina, nakita kong matatamlay sila. Parang ilang araw na lang ang itatagal nila Hindi ito maaari. O sige, halika. Samahan mo ako at pumunta tayo sa manukan. Ngayon din. Hindi ako naniniwalang likas ang kanilang pagkakasakit Ano po ba ang ibig niyong sabihin, boss? Malakas ang kutob ko na may gumawa ng paraan para magkasakit sila. Baka nga mga kalaban lang din natin Hindi kaya may naglagay ng lason sa mga inumin nila? Hindi ko po alam. Ako naman ang nagpapainom sa kanila, boss Kung may naglagay man ng lason, sigurado na makikilala ko yun at mahuhuli. O sige na, pabayaan mo na yan. Samahan mo ako, papunta doon sa manukan. Aalamin natin kung ano yung posibleng rason ng pagkakasakit nila. Ipapatawag ko na rin ang kaibigan kong veterinaryo kapag malaman kung may sakit talaga sila. Tayo na po. At nang makita nyo ang kalagayan ng mga alaga natin. Pinuntahan ng dalawa ang manukan. Isa-isa nilang tiningnan ang mga alaga nilang tandang. At hindi makapaniwala si Carlito nang makita ang sitwasyon ng mga tandang niya. Lahat sila ay nanghihina at halatang hindi na magtatagal. Labis siyang nag-aalala sa mga yon dahil alam niyang malaki na rin ang nagastos niya sa mga panabong niya. Dahil hindi siya naniniwalang normal ang pagkakasakit ng mga alaga niya. Niyaya niya katiwala niyang si Mang Pepe na suyuri nila ang buong manukan. May nangyari na rin ganito dati sa isa kong kakilalang sabongero Lahat ng mga tandang niya namatay. Ano po ang naging dahilan ng pagkamatay nila, boss? Mga aswang na tinatawag nilang sarot. Nung una, nagkasakit ang mga tandang niya. Hanggang isang gabi, may narinig silang ingay sa manukan nila. Hindi nila pinansin yon. At kinabukasan lahat ng mga panabong nila ay patay na. Wakwak ang mga tiyan at tuyot ang mga dugo. Kung ganon, boss, posible kayang aswang din ang may pakana ng pagkakasakit ng mga panabong natin? Yan ang hindi ko alam. Teka, tingnan mo yung mga parting yan. Diyan sa kabilang bahagi, diyan sa kawayang bakod. Bakit, boss? Ano bang meron? Halika, bilis. Lapitan natin yan. Mang Pepe, mukhang... Hindi. Patay na kambing yan Anong hayop kaya ang may gawa nito? Ayun wakwak ang tiyan ng hayop at mukhang wala na ngang mga laman loob Hindi ito kagagawa ng isang tao. Kung malaking ahas din ang umatake, sana nilulunan niya ang kambing na yan. Malakas ang inala ko na aswang ang may pakana niyan. Mga aswang na sarot. Ano na nga ang binabalak nyo ngayon, Boss Carlito? Wala tayong ibang gagawin kung hindi ang magbantay sa paligid. Kung talagang aswang ang may gawa niyan, isusunod na niya ang mga alagang panabong natin. Kailangan na natin maging alerto. Sige, boss. Sabihan ko na rin yung mga pamangkin ko na tutulong sa pagbabantay rito. Kailangang mapigilan natin ang mga aswang na yan sa masamang binabalak nila. Mas mabuti pa nga. Pero bago yan, gusto kong ipatawag mo ang kaibigan kong veterinaryo. Gusto kong matingnan niya yung mga alaga natin at malaman ang rason ng pananamlay nila. Sige po, boss. Masusunod. Ngayon din aalis na ako. Nang makaalis na si Mang Pepe, nagpasya si Carlito na umuwi sa kanilang bahay. Pagdating niya roon, naabutan niya ang kanyang asawang si Greta na kakauwi pa lamang mula sa pamimili ng mga damit niya. Agad naman niyang napansin ang hindi maipintang mukha ni Carlito, kaya inusisa niya kung ano ang nangyari. Hindi naman naglihim sa kanya ang lalaki at sinabi ang patungkol sa problema sa kanilang manukan. Sinabi rin ni Carlito ang kanyang plano laban sa aswang na sarot. Ano ngayon ang binabalak mo? Bumalik tayo sa dati nating gawain. Tugisin natin ang aswang na yon. Babalik? Hindi naman tayo tumigil sa panunugis Baka nakakalimutan mo. Kaya natin pinasok ang pagsasabong dahil may mas malaking isda tayo na naisulihin, Greta. Hindi ko naman nakakalimutan yon, Carlito. Ang sa akin lang naman, mapayapa na ang buhay natin Nabibili na natin ang gusto natin at hindi na tayo palipat-lipat para lang magtago sa mga aswang. Oo nga. Yumaman tayo dahil sa pagsasabong.
Pero hanggang ngayon, hindi pa rin natin nalulutas ang palaisipang bumabalot sa mga nawawalang sabungero. Eh kung hayaan na lang kaya natin ang mga pulis mismo ang maglulutas niyan? Hindi. Itong aking mga pinsan na nawala, alam ko na hindi kayang lutasin ng mga pulis ang ganoong krimen. Aswang ang may gawa nun, at yun ang sinusundan natin kaisipan. Papalay natin, Carlito. Kaya pala hindi kayang resolbahin ng mga kinauukulan ng ganong kaso kasi sila rin mismo ang nagpasimuno nun. At malay mo, itinapon na pala sila sa lawa o mas malala pa, baka sa bunganga ng bulkan. Basta, aalamin ko kung sino may pakananon. Sa ngayon, ang problema na muna natin ang isipin natin. Kailangan mahuli natin ang aswang na nagiging banta sa mga tandang natin. Yun ang binabalak mo. Mamayang gabi, lalabas ako. Kailangang maaktuhan ko yung pag-atake ng mga sarot na yan. Ngayong gabi rin mismo, papatayin ko yun. At bakit ikaw lang? Gusto kong sumama. Hindi lang naman ikaw ang manunugis ha. Isa pa, gusto ko rin namang pagpawisan mamaya. Hindi ikaw ang bahala. Nagkakamali mga aswang na yan na manukan natin ang kanilang binalak na punteryahin. Huwag lang silang magpapahuli sa akto. Babalatan ko sila ng buhay. Noon din, hinasaan ni Carlito ang patalim niyang sinawit na ginagamit niya sa pagtugis ng mga aswang. Siya rin ang naghasa sa itak ni Greta. Pagkatapos niyang gawin ito, nagkataon din na dumating ang kaibigan niyang veterinaryo. Pinatingin niya ang mga tandang nila at mas tumibay ang hinala niyang aswang ang may pakana ng lahat dahil walang nakitang sakit ang doktor ng mga hayop. Ito na nga ba sinasabi ko eh. Ngayon, sigurado na talaga ako na mga sarot ang may gawa nito. Ano na ngayon ang binabalak mo, Boss Carlito? Nasabihan ko na rin po pala yung mga pamangking ko, ha? Mamaya pupunta na sila rito. Hindi na kailangan, Mang Pepe. Kami na ni Carlito ang tatapos sa inumpisahan nila. Kapag maraming tao sa manukan mamaya, baka mag-alangan ng aswang na pumasok. Tama si Greta, Mang Pepe. Ang mas mabuti pang gawin nyo, alamin nyo kung sino-sino ang posible na makakalaban natin. Kung yan ang gusto nyo, Boss Carlito, Madam Greta, yan ang masusunod. Sige po, magtatanong ako sa mga kakilala ko at baka may makuha akong impormasyon. Mabuti pa nga. Kailangan kasing manalo ang manok natin. May bibilin kasi akong bago at mamahaling bag eh. Ay nako Greta, ilang beses ko naman sinasabi sa'yo na hindi mo naman kailangan ng mamahaling bag na yan eh. Yan kasi ang uso sa mga mayayaman ngayon. Nakita ko nga rin kasi sa mga modelo na yan, ang bag nila eh. Ano naman ang masama kung maghahangad ako noon? Hindi naman masama ang maghangad. Pero sana, isipin mo na luho lang ang mga bagay na yan. Alam mo Greta, ang mga material na bagay na yan hindi mo madadala sa kamatayan mo. Kaya kung ako sa'yo, itulong mo sa mga mahihirap ang pera mo. At anong gusto mo? Maging kagaya mo ko? Santo Carlito? Ay nako, tumigil ka nga dyan Greta. Ayaw ko lang na maging kagaya ka ng iba na dahil sa biglang pagyaman nag-iba na rin ang ugali. Greta, kahit na mayaman na tayo, nasa lupa pa rin dapat ang mga paa natin. Oo na, Carlito. Ikaw na ang tama at ako na mali. Pinapaya mo naman ako dito sa katiwala mo eh. O sige naman, Pepe. Maaari ka nang umalis. Huwag mong kalimutan na sinabi ko, Mang Pepe ha. Kailangan din natin pag-aralan ng mga malalaking kalaban natin para sigurado panalo natin. Opo, Boss Carlito. Ako na po bahala. Sa mga susunod na linggo, may ibabalita na ako patungkol sa mga posibleng makakalaban ng mga manok natin. O sige, magaling Mang Pepe. O sige na, pwede ka nang umuwi. Kami na ni Greta ang bahala rito mamayang gabi. Teka po. Sigurado kayo na kayong dalawa lang ang aatupag sa posibleng banta ng aswang? At bakit? Wala ka bang tiwala sa amin? Sige na at magpaplano pa kami ng gagawin namin. Payukong umalis si Mang Pepe. Napailing na lang din si Carlito dahil sa sinabi ni Greta sa kanilang katiwala. Nang silang dalawa na lang ang naiwan sa kanilang bahay, masinsinan nilang pinlano kung paano nila mahuhuli hindi lamang ang mga sarot na nagbabanta sa kanilang manukan, kundi pati na ang posibleng pinuno ng mga yon na nag-utos para pestehin sila. Kinagabihan, pagkatapos nilang magapunan, inihanda na nila ang kanilang mga sandata.
itak para kay Greta at sinawit naman ang hawak ni Carlito. Asawa ko, handa ka na ba? Oo naman. Isa ito sa matagal ko nang gustong gawin ulit. Ikaw lang naman ang hinihintay ko eh. Alam mo naman na hindi pa tayo sigurado kung sino talaga ang pinunong aswang na dapat nating tugisin, hindi ba? Pero ngayon, ramdam ko na malapit na natin siyang makilala. Sana, magiging tulay ang mga sarot na yan para malutas natin ang kaso na matagal na nating inaalam at sinusubukang resolbahin. Basta, mula noon hanggang ngayon, hindi nawawala sa akin ng isipin na aswang ang may pakana ng mga nawawalang sabungero. Balang araw, makakatagpo rin natin ang mga nagpasimuno nito. Kapag nangyari yan, magiging ligtas ang ibang sabungero at mabibigyan na rin natin ng hustisya ang mga namatay. Yan din ang iniisip ko, Greta. O sige na, tumuloy na tayo sa manukan. Sa bandang likod, doon kasi namin nakita ni Mang Pepe kanina yung patay na kambing eh. Patay na kambing? Paano nagkaroon ng patay na kambing doon? Yan nga rin ang iniisip ko eh. Pero hayaan mo na. Dahil sa hayop na nakita namin, tumibay ang hinala kong may mga sarot na umaaligid dito sa atin. At yan ang kailangan natin patayin para hindi na makapaminsala ulit. O sige na, baka mamaya magtagumpay sila sa kanilang binabalak. Nang makalabas na sina Carlito sa kanilang bahay, dumiretso sila sa manukan. Kahit pa na medyo malayo pa sila roon, napansin na nilang kakaibang ihip ng hangin. May iilang ingay ring naririnig si Carlito, kaya naisip niyang baka may aswang nang nakapwesto sa labas ng manukan nila at nakahandang umatake. Dahil dito, maingat silang pumunta sa bandang likuran noon. Habang papalapit sila roon, may naaamoy silang malansa. Parehong natigilan ng mag-asawa at nagmatsyag na muna sa paligid. Walang ano-ano, may narinig silang kumakalusko sa hindi kalayuan. Huwag ka muna gumawa ng ingay. Hintayin natin kung ano man ang kumakaluskos na yan. Ay, handa mo na lang yung itak mo. At nang... Tingnan mo, Carlito! Doon! May 4 na nagbabagang mga mata. Nagmamadyak sila sa paligid. Magtago tayo na mabuti. Bilis! Oo nga, Greta. Kung hindi ako nagkakamali yan na yung inaabangan natin. Walang ya. Tama yung hinala natin. Mga sarot nga ang may gawa ng pagkakasakit ng mga tandang natin. Mas maigi siguro kung ikutan natin yan. Kapag sa likod nila tayo aatake, hindi nila agad tayo makikita. Oo, mas mabuti pa nga. Pero sandali. Oh, bakit na naman? Tayo na. Baka mamaya makatakas pa ang mga yan eh. Wala. Sige na nga lang. Pumunta na tayo sa bandang likod ng kulungan ito. Huwag lang tayong gagawa ng ingay. Baka mahalata nila tayo. Naging maingat sila sa kanilang paglapit doon dahil baka makalingon sa kanila ang mga aswang. Pagdating nila doon, napabuntong hininga na lang ang lalaki. Nakita ni Carlito ang 3 aswang na nagmamatsyag sa paligid. Kaya sumenya siya sa asawa na lalapitan nila ang mga yon. Naglakad sila ng marahan patungo sa likuran ng dalawa. At nang makalapit na sila rito, agad nilang sinakal mula sa likuran ang mga aswang. Bago pa man makalingon ng mga nilalang, tinagana nila mga ito sa ulo na naging rason para mapugutan ng mga yon. Walang ya. Di malang ako pinagpawisan sa dalawang yan ah. Sa bagay, ang mga sarot mga maihinang aswang lang naman. Yan nga ang problema natin eh. Kung may hina sila, ibig sabihin may mas malakas na aswang na nag-utos sa kanila. Yan din ang iniisip ko, Greta. Pero teka, alam mo, hanga ako sa iyo eh. Kahit kasi medyo sosyal ka na ngayon, pagdating sa mga aswang naman wala kang arte. Ano ka ba naman, Carlito? Pagdating sa mga nilalang na yan, hindi pwede ang kaartihan ko, no? Anong gusto mo? Katayin lang ako ng mga aswang ng walang kalaban-laban? Hindi naman. Pinapabilib mo lang talaga ako palagi O sige na, umuwi na tayo at nang makapagpahinga. Wala na rin naman sigurong kasamang dalawang ito Teka, paano naman ang bangkay ng 2 aswang na yan, ha? Si Mang Pepe na bahala sa mga yan bukas. Sabihan ko na lang siya pag nakarating na siya rito. Bakit naman kasi hinayaan mong umuwi ang katiwala natin? Obligasyon din naman niyang magbantay dito, ha? Hayaan mo na, Greta. May pamilya naman yung tao Saka,
Hindi naman siya nagkulang sa pag-aalaga ng mga manok natin. Hindi na nagkulang pero nagkasakit naman ng mga tandang natin. Hindi naman kasalanan ni Mang Pepe yun eh. Kasalanan yun ng mga sarot. At kung sino mang nag-utos sa kanila. Darating din ng araw na Liditaw ang pangalan niya. Malakas ang kutob ko na ang utak ng mga nawawalang sabungero at ang sumusubok na pabagsakin tayo ay iisa. Oo, yun din ang iniisip ko. Kaya nga kailangan natin magpatuloy sa pagsasabong para malaman natin kung sino talaga yung pinuno nila eh. Pagkabalik nila sa kanilang bahay, napagpasya na mag-asawa na magpahinga na muna. Naisip nilang baka gagaling na ang mga tandang nila. Gayong napatay na nila ang mga aswang na posibleng rason ng pagkakasakit ng mga ito. Habang nakahiga at nagpapaantok, binaliktanaw nila ang mga naging karanasan nila sa panunugis ng mga aswang. Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang pag-uusap nang mapunta ang kanilang topic sa sugatang aswang na hinayaan nilang makatakas. Ano nga ulit yung pangalan ng aswang na yung Greta? Hindi ko na matandaan eh. Leocadio? Oo, yun. Leocadio nga. Yan ang pangalang narinig kong binanggit ng kasama niya na pinatay ko. Kung nakatakas siya dati, nasa na kaya siya ngayon no? Yun nga ang hindi ko rin alam eh. Malay natin, baka patay na rin siya ngayon. Mukhang mas matanda pa yun sa atin eh. Sa bagay, siguro nga. Teka, bakit siya ang pinag-uusapan natin? Alam mo Carlito, bukas, aalis na sana ako eh. Saan ka na naman ba pupunta? Halos kada 2 linggo umaalis ka at ilang araw na naman bago makauwi. Di sa mga kaibigan ko. Luluwas kasi sila ng probinsya para magbakasyon. Gusto ko sanang sumama sa kanila eh. Sige. Basta bumalik ka kagad ha. May sabong pa tayong pupuntahan sa susunod na buwan. Kailangan nasa tabi kita. Siguraduhin mo munang nasa kondisyon ng mga alaga natin no. May sakit pa nga sila eh. Baka mapahiya lang tayo sa mga kalaban natin kung isasalang natin sa sabong ang mga yan. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa mga tandang natin. Gagaling sila at lalakas bago pa ang sabong na magaganap sa bayan. Sige na. Matulog na tayo. Maaga pa akong aalis bukas eh. Agad na napahimbing ng kanyang tulog si Greta. Samantala, kahit na anong gawin ni Carlito, hindi siya dinadalaw ng antok. Kinutuban siya ng hindi maganda dahil naalala niya ang mahinang aswang na pinatakas nila. Naisip niya na kung hindi sana nila pinatakas yun, siguradong hindi na magkakaroon ng pagkakataon ng nasabing nila lang para gantihan sila. Napailing na lang siya at sinikap na iwaksi sa isipan niya ang ganoong mga bagay. Dahil hindi naman siya makatulog, napagpasya na lamang niyang lumabas ng bahay nila para magpahangin. Pagkababa niya, napansin niyang iba ang ihip ng hangin. Carlito! Uy! Alam kong may problema ka sa ngayon. Ha? Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Magpakita ka! Nandito ako para tulungan ka. Nadinig ko ang mga hinaing mo patungkol sa alaga mo. Alam ko na malaki may tutulong ko sa'yo. Dasan ka nga. Bakit ayaw mo magpakita sa akin? Tumingala ka, kaibigan Carlito. Nakadapo lang ako sa sanga oh. Abot kamay mo na nga ako eh. Ako nga pala si Lawiswis. Teka, ikaw ba yan? Ang manok na kumikinang ang balahibo? Bakit parang mas mahaba ang balahibo mo kaysa sa normal na manok? Oo, ako nga ito. Huwag ka nang magtanong pa patungkol sa balahibo ko. Unin mo na ako talagaan. Tutulungan kita sa problema mo. Ha? Sige. Sandali lang at kukunin kita. Nang kunin ni Carlito ang manok na may makulay at matingkad na balahibo, ipinagaspas nito ang kanyang pakpak. Tumilaok din yun ng 3 beses at kasunod nun, sinabihan niya si Carlito na kunin ang lalabas na 2 itlog sa kanyang puwetan. Agad namang sinunod ng lalaki ang sinabi ng mahiwagang manok. Nang makuha na niya ang 2 itlog, sinabi ng manok na ingatan nila yun ng kanyang asawa. Dahil magbibigay daw yun ng kapangyarihan sa kanila. Ano ang gagawin ko sa mga itlog na ito, kaibigang Lawiswis? Mark! Ikaw ang bahala kung kanino may bibigay ang isa.
bukas, bago sumikat ang araw, mapipisa yan at lalabas ang kakaibang bertud. Pak! Ha? Talaga? Anong bertud naman ang lalabas sa mga itlog na ito? Malalaman mo rin yan bukas, kaibigang Carlito. Sa ngayon, magpahinga ka na muna sa loob ng bahay ninyo. Paano ka naman? Teka, dadali na muna kita sa manukan at dun ka na muna maghanap ng madadapuan. Kahit wag na, kaibigang Carlito. Kaya ko naman ang sarili ko eh. Wak! Ikaw ang nangangailangan ng pahinga. Wak! Sige na, matulog ka na at bukas. Malalaman mo kung ano ang bertud ng itlog na yan. Dito lang ako pupwesto sa labas ng bahay ninyo para magsilbing bantay rito. Wak! Sige, ikaw ang bahala. Basta huwag kang aalis dito ha. Marami pa akong gustong malaman sa'yo eh. Wak! Oo naman. Talagang hindi ako aalis. Dahil nandito ako para tulungan kayo. Siya, sige. Papasok na ako sa bahay namin ha. Bak! Paalam, kaibigang Carlito. Matulog ka ng maimbing ha. Kita tayo bukas. Bak! Bago tuluyang pumasok sa kanilang bahay si Carlito, napalingon pa siya sa nagsasalitang manok. Pumagaspas pa yun ng kanyang pakpak at napatango ng ilang ulit sa kanya. Nang nasa loob na siya ng kanilang bahay, binusisi niya ang 2 itlog. Nang una, wala siyang napansing kakaiba roon. Pero nang makita niya ang aurang nakapalibot sa itlog, dulot ng kanyang pagkamangha, napagpasya niyang puntahan sa gilid si Greta para gisingin. Oh, ano ba Carlito? Masarap ng tulog ko eh. Bakit mo ba ako ginising? Huwag mong sabihin na gusto mong... Uy, ano ka ba naman Greta? Huwag kang malisyosa ha. Pumangon ka at may papakita ako sa'yo. Ano ba yan at parang atat ka ha? Gusto ko lang na ipakita sa'yo yung 2 itlog ko. 2 itlog mo? Nakita ko na yan eh. Huwag kang bastos Carlito. Gigisingin mo lang ako para dyan. Ay nako, matagal ko na rin namang... Hoy Greta, mali ang iniisip mo ha. Ito 2 itlog na ibinigay sa akin nila Wiswis. Tingnan mo nga muna to. 2 itlog nga. At ang puti. Teka, sinong lawiswis ba yung tinutukoy mo ha? Yung mahiwagang manok na nakilala ko sa labas ng bahay natin kani-kanina lang. Ang sabi niya tutulungan daw niya tayo sa problema natin. Mahiwagang manok? Paano naman siya tutulong sa atin? Ewan ko. Baka sa pamamagitan ng mga itlog na ito. Itong isa, para sa'yo. Ilagay mo sa ibabaw ng uluhan mo bago matulog. Ayon sa kanya bago sumikat ang araw mapipisayan at lalabas dyan ang bertud. Bertud? Anong bertud? Ay naku, nagpapaniwala ka naman dyan Sabihin mo nga sa akin Carlito, nagdodroga ka ba? Aba hindi Totoo sinasabi ko. May nakausap akong mahiwagang manok sa labas ng bahay. O sige na, matulog na nga muna tayo. Bukas, ipapakilala kita sa kanya. Ang itlog ingatan mong huwag mabasag. Natulog ang mag-asawa habang ang itlog na ibinigay nila Wiswis sa kanila ay inilagay nila sa ulunan nila. Dahil sa pagod, nakatulog din ng maimbing si Carlito. Nagising siya nang may tumama ng sinag ng araw sa kanyang balat. Nang makita niyang himbing pa rin sa pagtulog si Greta, hinayaan na muna niya ito. Tiningnan niya ang mga itlog at namulagat ang mga mata niya nang pisa na ang 2 itlog. Napansin niyang naging mas masigla siya, kaya napangiti siya dahil alam niyang pumasok na sa katawan niya ang sinasabing bertud ni Wiswis. Nang mga panahong yon, narinig niya ang boses ni Mang Pepe sa labas ng bahay nila. Bumangon siya at nagmamadali lumabas para salubungin ang katiwala niya. Boss Carlito! Kailangan niyong makita to! Tayo na sa mga tandang ninyo, dali! Uy, bakit Mang Pepe? Ano ba nangyari ha? Bakit parang natataranta kayo dyan? Ay basta, mas mabuti kayo na mismo makakita ng mga nangyari. Hindi ko kayang ipaliwanag sa inyo O siya, sige. Tayo na Mang Pepe at nang malaman ko na yung rason ng pagkataranta ninyo. Ay teka, mukhang hindi maganda ang kutob ko Ayun, Boss Carlito, tingnan niyo yung tandang na yan. Kung anong nangyari sa manok na yan, ganyan din ang sitwasyon ng iba pang kasama nila. Walang ya.
Paano nangyari to? Hindi to maaari. Pinatay na namin ang mga aswang na sarot kagabi Yung pa, Boss Carlito, lahat sila ganyan. Wakwak ang mga tiyan at wala ng mga laman loob. Kung napatay na namin ang mga sarot, pero nangyari pa rin to, dalawa lang ang naiisip kong dahilan. Baka may ibang aswang na umatake rito para patayin ang lahat ng mga alaga natin. O kung hindi man, si Lawiswis ang may gawa nito. Lawis-wis, boss. Sino ba yan? Ha? Wala. Wala, Mang Pepe. Sa susunod ko na lang sasabihin sa iyo yung patungkol dyan. Sa ngayon, wala na tayong magagawa kung hindi ang ligpit ng mga patay na tandang. Malaking kalugian ito sa atin. Pero kailangan nating magpakatatag. Hahanap ako ng paraan. Sige, Boss Carlito. Ako na ang bahala sa mga patay na manok natin. Sayang sila Kung kailan malaki na rin ang naipuhunan natin sa kanila, saka pa nagkaganito. Oo, alam ko. Pero wala namang magagawa ang pagluluksa natin sa pagkawala nila Hindi ba? Ay teka, ano na pala yung balita patungkol sa mga posibleng makakalaban natin? Isa pa lang ang nakilala ko. At malaki ang posibilidad na sasali siya sa gaganaping sabong sa bayan. Sino? Mahuhusay ba yung lahi ng mga tandang niya? Si Don Leocadio, isang mayamang negosyante ng mga karne. Mga nasa 3 taon pa lang siya nung pasukin niya yung pag-aalaga ng mga tandang. At lahat daw ng mga inilaban niyang manok nananalo. Don Leocadio? Pamilyar sa akin ang isang yan Sigurado ka bang yan talaga pangalan niya? Boss, Don Leocadio. Sa katunayan nga nandun yung isa kong pamangking binatilyo na si Lucas. Mabuti naman kung ganon. Teka, maasahan ba natin sila? Baka mamaya mas kakampihan pa nila ang Don Leocadio na yun. Hindi, Boss Carlito. Malupit si Don Leocadio. At marami na raw siyang pinatay. Natatakot lang talaga sila Lucas kaya hindi sila makaalis doon Kung ganon, makakakuha tayo ng impormasyon sa kanila patungkol dun sa Don Leocadio na yan. Huwag kayo mag-alala, boss. Kapag may oras dadalhin ko siya rito at nang kayo mismo makapag-usap. Sige, mabuti ang naisip mo, Mang Pepe. Sige, ilibing nyo na muna yung mga patay na manok na yan. Baka langawin pa yan dito Sige, Boss Carlito, masusunod po. Nang makalis na si Mang Pepe, hinanap ni Carlito ang mahiwagang manok na nakausap niya. Nakita niya itong abala sa panunuka ng uod, kaya nagmadali siyang lumapit dito. Napalingon naman sa kanya ang mahiwagang manok at agad na ipinagaspas ang kanyang mga pakpak. Lumipad din ito ng ilang beses. Tanda na nasisiyahan itong makita si Carlito. Ikaw, Carlito! Ang aga mo yatang gumising! Magtapat ka nga sa akin, manok. Ikaw ba pumatay sa mga tandang namin? Pinatay na namin yung mga aswang na nagbabantang pumasok sa manukan namin Aba, wala akong kinalaman dyan Pero alam ko kung ano ang umatake sa mga manok mo, kaibigang Carlito. Ano naman ang umatake sa kanila? Sabihin mo nga sa akin at magbabayarin ko sila. Mga aswang! Pero huwag ka magkalala. Hinabol ko sila at pinatay para wala ka ng problema. Ano? Ginawa mo yon? Paano? Ang liit mo kung iahambing ka sa mga aswang Kung ano man ang ginawa ko, ay sa akin na lang yon. Basta, gaya nga ng sabi ko, nandito ko para tumulong sa inyo. Kung alam ko lang na susugurin ng mga aswang ang manukan mo, nagawa ko na sana agad ng paraan. Basta, sigurado kang wala kang kinalaman Sino sa palagay mo ang nag-utos sa mga aswang na yon? Kaibigan Carlito, wala akong kinalaman. Ako pa nga pumatay sa mga aswang Hindi ko alam kung sino, pero may kutob ako na baka isa rin sa mga kalaban mo. Sige lang. Malalaman ko rin kung sino yung patraidor na umaatake sa akin. Hindi man lang siya marunong lumaban ng patas. Mga duwag sila. Ano na ang plano mo ngayon, kaibigan? Hindi ko pa alam Basta, mahahanapan ko ito ng solusyon. Ay, teka nga. Salamat nga pala sa ibinigay mong mga itlog Alam kong pumasok na sa katawan ko yung bertud
Naramdaman ko kagad kanina nang magising ako. Mark! Walang anuman, kaibigan. Gusto ko lang talagang makatulong. Alam ko na dahil sa bertud na nagmula sa itlog na yan, mas magiging mahusay kayong manunugis. Mark! Teka, paano mo nalaman ng mga manunugis kami? Mark, ano ka ba? Isa akong engkantadong manok, no? At madalas ko kayong sinusubaybayan. Ngayon lang ako nagpakita kasi alam ko na kailangan nyo kagaya ko. Mark! Sabihin mo lang kung anong ipapagawa mo sa akin, gagawin ko. Ano kaya kung ikaw na lang ang ipangsabong namin sa susunod na buwan? Makakaya mo bang lumaban? Sabong? Mark! Oo naman, oh. Sa amin, ako madalas ang manalo. Kaya makakaya kong labanan ng mga manok dito nang walang kahirap-hirap. Mark! Mabuti kung ganun. O sige, ganito sa mga susunod na araw, ipapakondisyon kita. Pero huwag kang magsasalita ha. Mark! Sige, kaibigan Carlito. Kung yan ang gusto mo, yan ang masusunod. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang pag-uusap na makarinig ng mga yabag si Carlito. Napalingon siya at napalunok ng laway nang makita si Greta na papalapit sa kanila. Naging salita ng pagtitig niya sa lalaki at sa manok na kaharap nito. Yan ba sinasabi mo sa akin kagabi, Carlito? Siya ba si Wiswis? Ha? Oo, Greta. Siya yung sinasabi kong maiwagang manok. Magmula ngayon, siya na ang magiging alaga natin. Magandang araw, kaibigang Greta. Ako nga pala si Wiswis, ang tandang na mabait, pero sa labanan ay mabagis. Ito, panoorin mo ang sayaw ko. Kaibigan, tingnan mo, oh. Kahanga-hanga ka naman, Wiswis. Tama na yung pagsasayaw mo at mapapagod ka. Teka, Carlito, totoo ba sinabi sa akin ni Mang Pepe? Patay na daw lahat ng tandang natin? Oo, Greta. Kaya wala sana tayong panlaban sa susunod na buwan. Pero dahil nagpresenta si Wiswis, siya na ang panlaban natin. Tama si kaibigang Carlito. Ako na ang ilalaban nyo. Pero basta, may parte ako kapag nanalo tayo, ha? At ano naman ang gusto mong maging pasahod namin sa'yo? Gusto ko ng isang inahin, yung maganda balahibo, matinis ang boses kapag pumuputak, at magaganda rin ang mga mata. Huwag ka mag-alala. Pagkatapos ng laban maghahanap kami ng magiging kapares mo, Wiswis. Hindi na nagawang umalis ni Greta dahil naaliw siya sa bago nilang alaga. Magmula noon, ipinakondisyon nila si Wiswis kay Mang Pepe. Para hindi pag-interesa ng tandang, hindi nila ito pinagsalita kapag may ibang tao. Halos araw-araw ay kung ano-anong ehersisyo ang pinapagawa nila sa mahiwagang tandang para mas lalo itong lumakas. Hindi naman nagrereklamo si Wiswis at natutuwa pa nga siya sa mga ginagawa nila. Isang gabi, napabangon na lang bigla si Carlito nang makarinig siya ng mga kalampagan sa labas ng kanilang bahay. Nagmadali siyang lumabas at nang naroon na siya, Boss Carlito, tulungan niyo kami ni Lucas. Inahabol kami ng mga aswang. Mga aswang? Nasaan na sila, Mang Pepe? Baka nandyan lang sa paligid at taga-abang sa amin. Maawa po kayo sa amin, papatayin nila kami. Bakit? Ano bang naging kasalanan niyo sa kanila? Baka inagrabyado niyo sila, ha? Hindi po. Natuklasan ko kasi na yung amo ko ay isang aswang at narinig ko yung usapan nila patungkol sa mga nawawalan sa bungero. Siya nga pala, Boss Carlito. Siya si Lucas, ang pamangking ko. At ang tinutukoy niyang amo ay walang iba kung hindi si Don Leocadio. Siya. Sige, pumasok na muna kayo sa bahay. Tayo na. Kukunin ko lang yung sinawit ko at titignan ko kung may aswang nga sa labas. Salamat po, Boss Carlito. Nang makapasok na silang tatlo, kinuha ni Carlito ang sinawit niya. Sakto ring nakarinig sila ng mga paghuni ng tiktik na umaaligid sa bahay nila. Dahil sugatan si Mang Pepe at Lucas, nagsuwestyon sa kanila si Carlito na manatili na muna roon. Nang nagsimula na maging agresibo ang aswang, napagpasya na ng lalaki na lumabas na sa bahay nila. Pagkalabas niya, nakita niya si Greta na nakadungaw sa bintana. Hindi na niya napigilan ng asawa niya nang mapalundag sa bintana. Uy! Ano ka ba naman, Greta? Bakit ka pa lumundag?
paano na lang kung mabalian ka ng buto? Hindi mo ba yun nakita, Carlito? Hindi mo ba nakita kung paano ako lumapag? Sobrang gaan ang katawan ko, oh. Teka, nakita ko mga balat ng itlog sa uluhan natin eh. Hindi kaya ito yung bertud na pumasok sa katawan ko? Siguro nga. O sige na, mamaya na natin pag-usapan yung bagay na yan. May dapat pa tayong atupagin. Sinasalakay tayo ng mga aswang dahil nahabol nila si Mang Pepe. Sinasabi ko na nga ba? Kaya pala nagising ako bigla. May panganib na palang nakaamba sa atin. Nabigla nga rin ako eh. Akala ko nung una nilooban tayo. Kung hindi pa ako lumabas, hindi ko nalaman na si Mang Pepe na pala yun at ang pamangkin niya si Lucas. At alam mo ba, nabanggit sa atin ng katiwala natin na ang amo ni Lucas ay nagngangalang Leocadio. Leocadio? Iisa lang naman ang kilala ko na may ganong pangalan ah. Ang aswang na kinaawaan natin. Yun nga, Greta. Malakas ang kutob ko na siya ang may pakananang nangyari sa ating mga tandang. Sa susunod na makita natin siya, hindi na natin siya kakaawaan. Nagkamali man tayo dati, pero hindi na natin uulitin yun ngayon. Natigilan sila sa kanilang pag-uusap nang lalo pang lumakas ang kalampagan. Pupuntahan sana nila ang bahagi kung saan nila narinig ang ingay, pero napahinto sila sa paglalakad nang makita nilang marami ang mga aswang na umaatake na sa kanila. Kahit na maliliksi kung gumalaw ang mga nilalang, naiilagan sila nila Carlito at Greta. Nang lumaon ang kada aswang na lumalapit sa lalaki, pinupugutan nila ng ulo gamit ang kanilang sinawit. Maging si Greta ay ipinakita niya rin ang pagiging biyasa niya sa paggamit ng itak. Kalaunan, lahat ng mga aswang ay bumabagsak sa lupa at magkahiwalay na ang kanilang ulo at katawan. Anong gagawin natin sa mga aswang na ito? Baka may ibang makakita at makapagsumbong pa sila sa mga kinauukulan. Kailangang mailigpit natin kagad ang mga ito. Hayaan mo na. Ako nang bahalang magligpit dito. May mga sugat kasi si Mang Pepe. Alam nga naman na siya pa ang pagligpitin natin ito. Sige na, ako na. Ililibing ko na lang ang mga katawan nila sa iisang hukay. O sige, ikaw na ang bahala. Alam mo naman na hindi kita matutulungan dyan, hindi ba? Oo na. Mauna ka na sa loob ng bahay at asikasuhin mo si Mang Pepe at Lucas. Bigyan mo sila ng gamot at ituro sa kanila ang kwarto kung saan pwede silang manatili. Sige, Carlito. Ako nang bahala sa dalawang yon. Mag-iingat ka, ha? Oo. Huwag ka nang lalabas ng bahay, ha? Mamaya, baka may aswang pang lumusob dito. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa kanilang dalawa. Hindi ko sila pababayaan. Naunang pumasok sa loob ng kanilang bahay si Greta. Minabuti naman ni Carlito na ipunin muna ang mga katawan ng aswang para magiging madali sa kanya kapag nakapaghukay na siya ng libingan. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang ginagawa nang makarinig siya ng pagaspas ng pakpak. Kasunod nito, may lumapag sa likuran niya. Dulot ng pagkagulat, napaigtad siya sa lingon para alamin kung ano yon. Walang iya ka talaga, lawiswis. Ang bungakala ko may aswang nang lumapag sa likuran ko at aatake sa akin. Ikaw lang pala. Oh, bakit nandito ka? Dapat nagpapahinga ka na ron dahil may nalalapit ka ng laban. Ha? Ba't ka alala sa akin, kaibigang Carlito? Alam ko na nahihirapan ka at napapaisip pa kung paano mo ililibing ang mga bangkay ng aswang na yan. Ha? Hayaan mo kung tulungan ka. Tulungan? Sa papanong paraan? Ako na ang bahalang maghukay ng malalim. Kapag malalim ang hukay, hindi sisingaw ang amoy ng mga yan. At walang makakalata sa ginawa ninyo ni Greta. Makakaya mong gawin yan, lawiswis? Oo naman. Sige, iisa-isayin kong dali ng katawan at ulo ng mga aswang doon sa ilalim ng puno ng akasya. Mauna ako ron. At pagdating mo ron, may nagawa na akong libingan para sa mga yan. Sigurado ka? O sige, sandalit iisa-isayin ko silang dalhin doon. Mauna na ako ron, kaibigang Carlito. Makalipas ang halos 2 minuto, sinimulan na ni Carlito ang pagdadala sa mga bangkay ng aswang sa ilalim ng puno ng akasya. Pagdating niya roon, namangha siya nang makita ang malalim na hukay na sa tansya niya ay mahigit sa 20 talampakan ng lalim. Napatras na lang siya nang biglang lumipad pa ibabaw ang mahiwagang tandang. Lumapag yun sa harapan niya at pumagaspas ng kanyang mga pakpak. Ang galing mo, lawiswis Paano mo nagawa yon?
Ah? Ako pa ba? Malalakas yata ang paa ko. Isa ba, hindi naman ako isang karaniwang tandang. Mas malakas pa nga ako sa tao kung tutuusin eh. Talaga? Sige nga, dali mo rito yung ibang mga aswang at ikaw na rin ang maglibing sa kanila. Kung yan ang gusto mo, sige, gagawin ko, kaibigang Carlito. Sandali lang. Naku, wag na. Ako nang bahalang kumuha sa katawan ng mga aswang. Dumito ka na lang at bantayan mo ang hukay. Binibiro lang kita eh. Sigurado ka ba? Kaibigang Carlito. Kaya ko naman ang pinagagawa mo Oo, ako nang bahala. Mamaya baka may makakita pa sa'yo at hulihin ka. Alalahanin mo na may dadaluhan pa tayong sabong sa bayan, ha? Sige, dito lang ako at magbabantay. Baka may aswang na nagmamatsyag sa atin eh. Ako na ang bahala kung meron man. Salamat, kaibigan. Oh, sandali lang at dadaling ko muna rito yung katawan ng mga aswang para mailibing na natin. Sige, kaibigan. Ako na ang bahala magtabo ng libigin na to mamaya. Dinala ni Carlito ang lahat ng bangkay ng mga aswang saka itinapon sa hukay. Nang lahat ng katawan ay nasa hukay na, mabilis na kumahig sila wiswis hanggang sa tuluyan ng natabunan ng hukay. Nang masiguro nilang hindi na matatagpuan nino man ang pinaglibingan nila ng mga aswang, dumapo ang mahiwagang tandang sa balikat ni Carlito. Pagkatapos nito, nagsimula na siyang maglakad pauwi sa bahay nila. Ibinalik niya ang tandang sa kulungan nito, saka siya pumasok sa tirahan nila para magpahinga. Kinabukasan, Oh, Ma'am Pepe, Lucas, masakit pa rin ba ang mga sugat ninyo? Huwag kayong mag-alala. Lahat ng mga aswang na humabol sa inyo nasa hukay na. Hindi na masyado, Boss Carlito. Salamat at pinatuloy niyo kami dito ng pamangking ko. Mga hayop na aswang na yun. Muntikan na nila kaming mahuli talagang malas lang po nila dahil nakatakas tayo. Teka, ikaw ba si Lucas na nagtatrabaho kay Don Leocadio? Oo, Greta. Siya yan. At marami siyang alam na lihim ng kanyang amo. Tama po. Ilang buwan ding nanilbihan sa kanila si Lucas At nagkataon na nangangailangan si boss ng impormasyon tungkol sa magiging kalaban natin. Sige na, Lucas. Sabihin mo nga ulit ang mga nalalaban mo. Sige po. Ganito po kasi yon. Habang nagiinuman sila, nabanggit po ni Don Leocadio na pinatay nila at kinain ng mga laman loob ng mga nawawalang sabongero. Sinabi rin niya na mga aswang ang lahat ng mga tauhan niya. Nakita ko nga po yung pagbabagong anyo niya Teka, ang Don Leocadio ba na yan may peklat sa kaliwang pisngi tapos bulag ang kanang mata? Opo, Madam Greta. Siya nga yan. Paano niyo po nalaman ang patungkol sa kanya? Carlito, ikaw na nga lang ang magsabi ng tungkol sa duwag na aswang na yan. Ang Leocadio na yan ay ang aswang na nakalaban namin dati. Nagkaroon siya ng peklat dahil sa pagtaga ni Greta sa kanya muka. Nagmakaawa siya na huwag namin siyang papatayin at nangako siyang magbabago. Ang walang iya, nagbago nga. Mukhang malaking isda na siya ngayon Ang akala niya siguro hindi natin siya mahuhuli. Darating ang araw na makakaharap din natin siya. Hindi bale, malapit na ang araw ng sabong sa bayan. Sigurado na makakarating din siya doon. May isa pa po pala akong nalaman tungkol sa kanya, Boss Carlito. O ano yun, Lucas? May narinig akong sabi-sabi na may alaga raw siyang isang tandang. Hindi raw yung karaniwan. Isang aswang raw yun at yun ang nagpayaman sa kanya. Kung may tandang siya, meron din ako. Ipagdasal na lang natin na hindi kami ang maglalaban. Ilalampaso ni Luwiswis ang alaga niya. Nagpahinga na ang dalawa sa bahay ni Carlito at Greta. Pinagtulungan nilang ikondisyon ang mahiwagang tandang ni Carlito hanggang sa maging handa ito. Pagdating ng araw ng pagsasabong sa bayan, maaga pa silang umalis para pumunta roon. Dahil tinutugis pa ng mga tauhan ni Don Leocadio si Mang Pepe, nagpaiwan na muna sila at ang mag-asawang sabongero na lamang ang pumunta sa sabungan. Dala nila sila Wiswis na nooy sabik ng lumaban. Greta, magmatsyag ka sa paligid ha. Alamin mo kung nandito na si Leocadio at ang kanyang mga tauhan. Sige, Carlito. Ako nang bahala. Pabalik na lang ako rito kapag si Luwiswis na yung sasabong.
Teka, sandali. Huwag ka magpapahalata ah. Sigurado ako na kahit matagal na nating nakaharap ang aswang na yon, matatandaan pa rin niya tayo. Wala kang dapat na ikatakot. Baka nakakalimutan mo. Nasa atin ang bertud ng itlog ni Lawiswis. May protection tayo. Basta, iba pa rin ang nag-iingat. Hindi natin kilala ang mga kalaban natin. Umasa lang tayo sa palatandaang. Oh, bakit ka natigilan? Anong gusto mong sabihin? Tingnan mo yung matandang nakasuot ng kulay itim na damit. May hinihitit ng tabako at may mga tauhang nakabuntot sa kanya. Hindi. May marka ang kaliwang pisngi niya. Hindi ko makakalimutan ang peklat na dulot ng itak ko. O sige na, huwag ka magpapahalata ah. Digitan mo sila at baka may makuha kang impormasyon mula sa kanila. Ako na ang bahala kay Lawiswis. Basta magkunwari tayong hindi makakilala para hindi tayo napaghahalata. Sige, ikaw ang bahala. Basta mag-iingat ka rin, Carlito, ah. Ikaw rin, huwag kang magpapalata sa kanila. Kailangang isipin nila na mga simpleng sabungero lang tayo. Oo, alam ko na kung ano ang gagawin ko. Mag-iingat ka nun, Greta ha. O sige na, aalis na ako at lalapit sa kanila. Napangiti na lamang si Carlito nang makalapit na sa pwesto ni na Don Leocadio ang kanyang asawa. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang pagmamasid sa paligid nang may lumapit sa kanya. Hinawakan nito si Lawiswis at sinabihan si Carlito na lalabanan ng tandang niya ang manok ni Don Leocadio. Namulagat naman ang mga mata at hindi na siya tumanggi pa. Napatitig pa siya sa manok ng amo ni Lucas at napansin niya na may kakaiba rin dito. Nagpaalam ang lalaki at lumapit kina Don Leocadio. Lawiswis, sigurado ka bang lalaban ka talaga? Baka mamaya kung ano pa mangyari sa iyo ha. Lalabanan mo mamaya yung manok ni Leocadio. Naman, kaibigan Carlito, sigurado ko, lalabanan ko yan. Hindi kita bibiguin. Ipapakita ko sa iyo kung paano ko ilalampas ang tandang niya. Pero kailangan mo pa rin mag-ingat ha. Aswang ang amo niya at sigurado na may itinatago ring lakas ang manok na yan. Tingnan na lang natin mamaya. Hindi ko siya aatrasan, kaibigan Carlito. Sana'y manalo ka, kaibigan. Malaki ang tiwala ko sa iyo. Pagkatapos ng laban niyo ng manok na yan, may iba pa tayong misyon na kailangan gawin. Ano bang misyon na yan, kaibigan Carlito? Aalamin natin ang katotohanan patungkol kay Don Leocadio. Kailangan matigil na ang mga ginagawa niyang pagpatay sa mga sabongero. Ano ngayon ang plano mo pagkatapos ng sabong? Tutugisin ko sila at papatayin. Hindi ako papayag na magpapatuloy pa ang krimen na ginagawa nila. Marami na mga biktima nilang sabongero at hindi ako papayag na madagdagan pa yon. Kung ganon, kailangan ko ng matalo ang manok nila. Kapag nangyari yan, madali nating malalaman kung anong susunod nilang hakbang. Malay natin, baka dyan pa mabunyag ang mga sikreto nila, kaibigan Carlito. Natigil na lamang ang pag-uusap nila nang mapansin ni Carlito na may iilang tao ang panay ng titig sa kanila. Naisip niyang baka akalain ng iba na nababaliw na siya, kaya minabuti niyang tumahimik na lang. Pagkatapos ng ilang sultada, sina Lawiswis naman at ang manok ni Don Leocadio ang magsasabong. Nung bitiwan niya ang mahiwagang tandang, hindi na ito nag-aksaya ng kanyang oras. Ilang beses niyang pinalo ang kalabang manok hanggang sa bumagsak yon. Napangiti na lamang si Carlito nang makita niya kung paano durugin ni Lawiswis ang kalaban niya. Idiniklarang panalong mahiwagang tandang niya, kaya ganun na lang ang tuwa niya. Sinasabi ko na nga ba sa iyo mananalo tong si Lawiswis. Hindi hamak na mas magandang forma ng manok natin kaysa sa tandang ni Don Leocadio. Ayun durog ang ulo. Kaya nga tingnan mo yung mukha nila, parang mga kinulumos sa papel. Hindi na maintindihan kung anong emosyong meron sila Pero alam mo ba, Carlito, may narinig ako kanina sa isa sa mga tauhan ni Leocadio, ni Don Leocadio. O ano naman yung Greta? May nakuha ka bang impormasyon sa kanila? Base sa narinig ko, may isang manok daw si Don Leocadio na siyang nag-iingat ng kanyang buhay. Bale, ganito raw. Hawak ng manok na yon ang buhay ng aswang. Teka, hindi kaya ang manok na nakalaban ni Lawiswis ang tinutukoy mo? Malamang hindi. Kung namatay ang manok na yan, sana namatay rin ang aswang na yon. Teka,
Nasaan na pala yung manok ni na Don Locadio? Sandali lang. Titingnan ko kung anong nangyayari sa manok na yon. Sigurado ako na pinagluluksa. Huli ka na, kaibigang Carlito. Kinuha na nilang manok na nakalabang ko. At alam mo ba, nakita kong may kung anong ibinulong doon si Don Locadio. Muli siyang nabuhay. Ha? Muling nabuhay? Paano kaya nangyari yon? Hindi kaya totoo ang narinig ko? Kung totoo man ang narinig mo at nagawa nilang buhayin ulit ang manok, ibig sabihin, siya nga ang tandang na nag-iingat sa buhay ni Don Locadio. Posible na hindi ulong kahinaan niya. Ano naman ang kahinaan nun? Yun na nga alamin natin. O teka, tapos na rin naman pala ang laban nila Wiswis. Mas mabuti siguro kung uuwi na lang tayo. Panalo na rin naman tayo eh. Nang makuha nila ang napanalunan nila, nagpasya na sina Carlito na umalis na sa sabungan. Dahil sa dami ng naging sultada bago ang naging laban nila Wiswis, inabot na sila ng pagdilim ng paligid. Sasakay na sana sila sa sasakyan nila nang makita nila si Don Locadio. Napansin din sila ng may katandaang lalaki, kaya humakbang ito ng papalapit sa kanila. Kayo pala ang may-ari ng tandang na tumalo sa alaga ko, ha? Teka, ano ba ang pangalan ninyo? Siya nga pala. Ako nga pala si Don Locadio. Oo, kami yun. At talagang minalas ang manok ninyo. Isipin mo yun, dinurog lang ni Wiswis ang ulo niya. Saan na ba yung manok nyong yon? Huwag niyong sabihin na binuhay niyo yun ulit. Bakit? Ganun ba kahalaga yun? Teka, mukhang pamilyar ang mukha niyong dalawa. Nagkita na ba tayo? Sa totoong buhay, parang hindi pa. Baka napanaginipan mo lang kami. At ang araw na ito. Ako nga pala si Greta. At ito naman ang aking asawang si Carlito. Kung wala ka ng kailangan, pwede bang umalis na kami? Uwing-uwi na kasi kami eh. Huwag ka magmadali. Nakikipagkaibigan lang naman ako, teka, mukhang magaling yung alaga niyong tandang, Ano kaya kung biling ko yan? Hindi namin ipinagbibili tong si Wiswis. 5 milyon. Bibilhin ko yan ng 5 milyon. May pera pa ako sa sasakyan. Hindi namin pinagbebenta ang tandang namin. Hindi namin ipinagkakatiwala ito kahit na kanino. O sige, 10 milyon. Kaso, 5 milyon lang ang nasa sasakyan ko eh. Kaya sumama na muna kayo sa mansyon ko. At doon ko ibibigay ang natitirang 5 milyon. Mukhang malaking halaga na yan, Don Locadio Mayaman ka nga, kagaya ng narinig ko. Halos doble mo pa siguro ang yaman naming mag-asawa eh. Doble? Sa lagay niyong yan, doble lang ang yaman ko sa pera ninyo. Baka nga 100 ulit pa akong mas mayaman sa inyo eh. O ano, bayag na kayo? Pwede bang pag-usapan muna namin mag-asawa ang bagay na yan? Nang kami lang? O sige. Maghihintay ako sa inyo sa sasakyan ko. Lapitan lang ninyo ako ron kapag nakapagpasya na kayo, ha? Nang makalis na si Don Locadio, masinsinang nag-usap sina Carlito at Greta. Nakisali na rin sa kanila si Wiswis na nooy mas hininaan pa ang boses para hindi marinig. Habang nag-uusap, sinigurado nilang walang makakarinig sa kanilang mga plano. Sige, bayag ako na ibenta niyo ako sa kanila. Pero susundan niyo kagad ako para bawiin, ha? Oo, Wiswis. Hindi natin alam ang plano nila eh. Kailangan talaga nating mag-ingat. Kapag nandun ka na sa kanila, susundan namin kayo para malaman natin kung saan talaga sila naglulungga. Matyagan mo na rin ang paligid at baka may makita kang ebidensya na sila talaga ang may pakanan ng mga nawawalang sabungero. Susunod, kaibigang Greta. Ako ang bahala. Basta, sundan niyo kagad ako, ha? Makakatayin lang nila ako ron eh. Ayaw mo naman silang labanan, di ba? Kaibigang Wiswis. Oo naman. Pero iba pa rin kung nandyan kayo. Mas nag-iibayo pa ang lakas ng loob ko eh. Oo, sige. Ibibigay ka na namin doon, ha? Tapos, susundan ka namin. Gabi na kaya siguradong mahuhuli natin sila sa akto kapag nag-anyong aswang sila. Umakayo ng isang balahibo ko, kaibigang Carlito. Mamaya, kapag malapit na ako, magliliwanag yan. Ang balahibo ko magiging tanda natin sa kinaroroonan ko. O sige, kaibigang Wiswis. Sandali lang.
Basta huwag ka magsasalita kapag nasa poder ka na nila. Kailangang isipin nila na walang espesyal sa'yo. Bakit? Wag kang makalala, kaibigang Carlito. Akong bahala. Nang makakuha na si Carlito ng balahibo ng mahiwagang tandang, muli niyang inilagay sa sisidlan nito sila Wiswis. Napatango naman siya kay Greta at noon din naglakad siya palapit sa sasakyan ni Don Leocadio. Nakita niyang nakangiti sa kanya ang matanda, kaya ginantihan niya rin ito ng ngiti. Nang tuluyan nang siyang makalapit doon, itinaas niya ang sisidlan ng mahiwagang tandang. Sige, Don Leocadio, pumapayag na kami. 5 milyon para sa tandang na ito. Total naman, balak na rin namin tumigil sa pagsasabong eh. Gusto naming tumutok na sa negosyo. Aba, mabuti naman kung ganoon, Juanito. Carlito po ang pangalan ko, Don Leocadio. Carlito. Ay, pasensya na. Mabuti naman, Carlito, at pumayag kayong mag-asawa. Huwag kayong mag-alala. Hindi kayo magsisisi na sa akin ninyo ibinenta ang tandang na yan. Aalagaan ko siya higit pa sa pag-aalaga ninyo. Sana nga, Don Leocadio. Basta, alagaan niyo siya ha. Mahalaga sa amin ang tandang na yan. Ako ang bahala. Oy, teka. Akin ang manok at ibibigay ko na sa inyo ang 5 milyon. Ito rin ang 5 milyon. Sigurado ba kayong 5 milyon lang? Ayaw nyo ng 10 milyon? Hindi na ho, Don Leocadio. Sapat na sa amin ang 5 milyon. O de sige. Hanggang sa susunod nating pagkikita, Juanito. Carlito nga po. Sige na ho. Aalis na rin naman kami at uuwi. Kayo nang bahala sa tandang namin si Lawiswis ha. Lawiswis ha? O sige na. Nagmamadali na rin kasi kami. May transaction pa kaming hahabulin. Sige ho. Ingat ho kayo, Don Leocadio. Baka mawala rin kayo kagaya ng ibang sabungero eh. Ingat ho kayo. Kayo rin, Carlito. Ingat sa pag-uwi. Nang makalis na ang sasakyan ni na Don Leocadio, nakita ni Carlito na may 3 lalaki na pilit na isinasakay sa kotse na ginagamit ng mga tauhan ni Don Leocadio. Kinutuban siya ng hindi maganda ron, kaya nagmadali siyang lumapit kay Greta. Sinabi niya ang napansin niya, at pareho sila ng iniisip. Para hindi sila madaling mahalata, hinayaan na muna nilang makalayo si Don Leocadio. Makalipas ang halos 10 minuto, nagkasundo silang mag-asawa na sundan sila. Inihandaan na rin nila ang kanilang mga sandata para may panlaban sila kung sakaling magkaroon ng hindi inaasahang pangyayari. Teka, parang papunta ito sa liblib na lugar ah. Hindi kaya ron nagkukuta yung mga aswang na tauhan ng Leocadyong yon? Yan din ang hinala ko. Sundan na lang muna natin sila. Kapag tumigil sila, malalaman din natin kung anong sikreto nila. May 3 sabungero silang binihag eh, at hindi ba natin alam kung ano talaga ang gagawin nila sa mga yon. Aswang si Don Leocadio. Ano pa bang aasahan nating maging kapalaran ng 3? Eh di kakainin nila. Hindi ako naniniwala na basta lang nila kakainin ng mga sabungero. May mas malalim na rason kung bakit nandudukot sila. Sige lang, malalaman din natin kung anong ginagawa nila. Sa ngayon, kailangan nating mag-ingat para hindi nila tayo mahuli. Huwag kang mag-alala. Malayo-layo tayo sa kanila. Hindi nila tayo mapapansin kagad. Napakahusay talaga ng Leocadio na yan sa pagpili ng lugar. Walang katao-tao oh. Halos hindi na naabot ng kabyas na ng baryong ito Sino ba naman na mag-aakala na sa tahimik na lugar nito may mga nangyayaring hindi masisikmura ng mga normal na tao? Teka, mukhang tumigil na sila. Kung hindi rito ang kuta nila, sigurado na dito nila pinapatay mga sabungero. Mas mabuti siguro kung bababa na muna tayo. Kailangan malaman natin ang ginagawa nila nang hindi nila tayo napapansin. Oo, mas mabuti pa nga. Teka, malapit lang din dito si Lawiswis. Nagliliwanag ng bahagya yung balahibo niya eh. Dala ang kanilang sandata sa panunugis, bumaba sila sa sasakyan. Naglakad sila patungo sa bahagi kung saan tumigil sina Don Leocadio. Nang matanaw na nila ang mga yon, nagtago na muna sila. Namulagat na lang ang kanilang mga mata nang malaman nilang marami nang nagkalat na tauhan ng matandang sabungero. Nakita rin nila ang mataas na pader na nagsisilbing bakod sa lugar na yon. Kaya napagtanto niyang yun ang kinukutaan ng sabungerong aswang. Kung maraming mga tauhan nila dito, ibig sabihin niyan, dito mismo sa lugar na ito sila nagkukuta. Ang tindi naman ang seguridad nila kung ganon.
Dito rin nila dinadala ang mga nawawalang sabongero. Ngayon, mas tumibay pa ang ating hinala. Kailangan na lang natin silang maaktuhan para magkaroon tayo ng matibay na ebidensya. Ano pang hinihintay natin? Mas lumapit pa tayo sa kanila, Carlito. Wag muna. Tingnan muna natin yung mga tauhan niyang nagkalat. Mapupula ang mga mata eh. Ayun, nandun yung tatlo. Nandun yung tatlong tao na dinukot nila. Pumapalag. Pero hindi nila magawa. May mga takip na sako rin sa kanilang mga ulo. Aalamin natin kung ano mga binabalak nila sa mga yan. Isa pa sa pinangangambahan ko, baka hindi maganda ang plano nila kay Lawiswis. Wala kang dapat na ipag-alala sa alaga natin. Alam niya kung paano makipaglaban. At kaya niya ang sarili niya. Hudyat lang natin ang hinihintay niya para lumaban din siya. Ayun, Carlito. Pumasok na sila sa tarangkahan. Mataas nga lang ang pader kaya hindi ko na matanaw kung ano ang nasa loob. Nakapasok na sila Don Yocadio. Tayo na. Lapitan natin yung 10 tauhan niyang nakabantay sa labas ng tarangkahan. Ihanda mo ang sarili mo, Greta, ha? Kanina pa ako nakahanda. Sige na, sugurin na natin sila at patayin para mapasok na natin ang lugar na ito. Nang makita nilang walang gaanong nakatitig sa kanilang pinupwestuhan, patakbo silang sumugod sa mga tauhan ni Don Yocadio. Nagulat ang mga yon at dahil hindi sila nakapaganda, halos hindi na nila alam ang kanilang gagawin. Kahit na maliksik kung gumalaw ang mga tauhang aswang ng matandang sabongero, nagagawa silang pantayan na mag-asawang manunugis. Kapag nakikita ni Carlito na natataga ng asawa niya ang mga aswang, agad niya itong nilulundagan sabay pugot ng ulo gamit ang sinawit niya. Kalaunan, nagkalat sa labas ng bakuran ni Don Yocadio ang mga katawan at ulo ng mga aswang. Wala na rin naging pakialam si Carlito kung tinalamsikan sila ng dugo. Teka, wala ka bang naulinigan sa loob ng bakuran? Parang may mga sigawan eh. Ano kayong meron? Bakit pa ba tayo nagtatanong sa isa't isa? Halika na, Carlito. Pasukin na natin at nang masaksiyan natin ang ginagawa ni Don Yocadio. Sandali lang. Kapag dyan tayo dadaan sa harap, makikita nila kagad tayo. Ano kaya kung pumunta tayo sa likuran at doon, tatalon tayo sa pader papasok? Wag na, dito na lang. Mas mabuting ang makita nila kagad tayo para matapos na yung ginagawa nila. Kailangan pa nating iligtas si Lawiswis sa kanila. Kung ganon, sige. Pero kailangan natin maging maingat ha. Masisira ang diskarte natin kung makikita nila kagad tayo. At teka, sandali. Susubukan kong pakinggan ang mga ingay sa loob. Wala namang nakabantay dyan Kung walang nakabantay dyan, baka may kung anong ginagawa sila sa loob. O sige na, Greta. Pasukin na natin ang bakuran ng sabongerong aswang. Lumundag na tayo papasok. Mauna na ako. Sige, Carlito. Eto na, susunod na ako. Wala nga nakabantay dito. Tama ka, Greta. Iba talaga ang bertud ng itlog ni Lawiswis, no? Parang nag-iba yung lakas at liksi natin Hindi lang yun. Tumalas din lalong pandama natin. Oo nga. Teka, kung wala sila rito, saan kaya sila posibleng pumunta? Mukhang malawak ang bakurang ito. Tingnan muna natin sa bandang likuran. Baka nandun sila at may kung anong ginagawa. Teka, narinig mo ba yung ingay ng manok? Si Lawiswis. Baka kung ano na ang ginagawa ni Don Yocadio sa kanya. Umiilaw ang balahibo niya. Ibig sabihin, nandito lang siya. Tayo na. Hanapin natin ang kinaroroonan ng alaga natin. Naging maingat silang dalawa. Pagdating nila sa bandang likuran ng malaking bahay, nakita nila ang malawak na manukan ni Don Yocadio. Dahil sobrang liwanag ng buwan, klaro sa paningin nila ang mga bagay-bagay na natatanaw nila. Walang ano-ano, nakarinig sila ng ingay ng mga lalaki. Kinutuban silang yun ang dinukot ng mga tauhan ng sabongerong aswang. Kaya hinagilap nila kung saan nandoon ang 3 lalaki. Ayun, may mga aswang na nakapaligid doon. Sigurado na nandun ang mga bihag nila. Halika, Greta. Lumapit pa tayo ron para makita natin kung ano yung nangyayari. Tayo na. Bilisan natin at baka sakaling maabutan pa natin silang buhay. Si Don Yocadio, nandun din. Siguradong siya talagang namumuno sa kung anumang kababalaghang ginagawa nila rito. Mas lumapit ka rito, Carlito, dali. Nakikita ko nangyayari sa pwesto ko. Anong? Nakatiwarik ang mga lalaki at may gilit sa kanilang leeg. Tumutulong kanilang dugo sa isang batya na gawa sa kahoy. Para saan naman yan? Kaya pa ba nating mailigtas sa mga lalaking yan?
Malamang hindi na. May mga gilit na sila sa leg at anumang oras babawian na sila ng buhay. Teka, mukhang alam ko na kung anong gagawin nila sa dugo ng tao Ayun may papalapit sa kanila na isang aswang. May hawak siyang tandang. Kung ganon, baka ginagawa rin nilang aswang ang mga tandang nila para lalo silang maging mabangis. Ibig sabihin, nandudukot sila ng mga sabungero para ipainom ang dugo nila sa mga tandang at ipakain ng mga laman loob. Nasa kalagitnaan sila ng pagmamatsyag sa paligid nang hindi nila inaasahan may isang aswang na nagmula sa labas. Napasigaw siya at sinabi niyang may pumasok na 2 tao sa bakuran ni Don Leocadio. Nabahala naman ang mag-asawa, kaya inihanda nila ang kanilang sarili. Walang ano-ano, nakarinig sila ng pagaspas ng pakpak. Alam ni na Carlito na si Lawiswis yun, kaya sinipat nila ang paligid para malaman kung saan yun nagmumula. Ikaw nang balang maghanap kay Lawiswis, Greta. Haharapin ko ang mga aswang na yan para makuha ko ang atensyon nila. Baka kumapano ako. Sama na lang muna kitang makipaglaban sa mga aswang na yan. Kapag magkasama tayo, hindi nila tayo madaling matatalo. May kakaya naman si Lawiswis na lumaban, di ba? Magkamali lang sila mamaya, patay pa ang mga aswang na yan sa tandang natin Sige, kung yan ang pasya mo. Total naman alam na ng mga aswang na yan ang presensya natin. At hinahanap na nila tayo. Lumabas na lang tayo dito at nang makaharap na natin sila. Mas maigi siguro kung mauna akong lumabas. Kapag nakita nilang babae ako, iisipin nilang madali nila ako matatalo. Madali mo lang silang maatake kapag nasa akin ang atensyon nila. O sige, kapag yan ang plano mo, yan ang masusunod. Huwag ka lang papayag na maisahan ka ng mga aswang na yun Tuso rin sila kagaya ng pinuno nila si Leocadio. Wala akong pakialam sa kanila. Uubusin ko sila kapag sumugod sila sa akin. Basta kapag makita mong nasa alanganin ako, tulungan mo ako Asawa kita, Greta. Bakit naman kita pababayaan sa mga aswang na yan? O sige na, at nang matapos na natin to. Pagkalabas ni Greta, sumigaw kagad siya para kunin ang atensyon ng mga aswang. Natigilan ng lahat ng naroon at napalingon sila sa kinaroroonan ng babaeng manunugis. Napailing naman si Don Leocadio nang makita niya si Greta at agad na inutusan ng mga alagad niyang dakpi ng babae. Palundag namang umatake ang 5 aswang sa kanya. Nilabanan silang lahat ni Greta at dahil sa bertud na lumukob sa katawan niya, naging madali para sa kanya ang patayin ng 5 aswang. Nakita ni Don Leocadio ang nangyari, kaya pumalakpak siya at lumundag palapit sa babae. Sinasabi ko na nga ba't susundan niyo kami rito Nasaan ang asawa mo? Wala siya rito. Mag-isa lang akong pumarito para bawiin ang alaga namin. Siya lang ang pumayag na ibenta si Lawiswis. Pero ako, hindi ako sumang-ayon. Wala ka na magagawa pa. Nasa amin ang alaga ninyo. Ilang sandali na lang, kapag nakainom na ng dugo ang tandang ninyo, magiging aswang na rin siya. At siya ang magiging panabong ko sa susunod. Hindi namin papayagan na Ang ibig ko sabihin, hindi ako papayag na mangyari yan. Nandito ako para bawiin ang tandang namin. Huwag mo nang ipilit ang gusto mo. Baka matulad ka lang sa 3 lalaki na binihag namin. Baka gusto mo, dugo mo ang gamitin namin para gawing aswang ang tandang ninyo. Nagpapatawa ka ba? Hindi mangyayari yan. Hindi nyo ako lubos na kilala. At lalong hindi nyo kilala ang tandang namin. Mga alagad, kunin nyo ang tandang ng babaeng ito at dalhin nyo rito. Nang malingat ang matandang sabungero, inatake siya ni Greta. Napaangil naman ang ibang aswang na naroon at umatake rin sa babae. Dahil ramdam ni Carlito na nasa panganib na ang asawa niya, lumabas na rin siya sa kanyang pinagtataguan. Inatake niya si Don Leocadio, pero mabilis itong umilag. Muli sana niya itong susugurin pero sa hindi inaasahan ng mag-asawa, napigilan sila at nadakip ng mga aswang. Humakbang na rin ang matandang sabungero papunta sa harapan nilang dalawa. Ilang sandali pa, napalingon sila nang makarinig sila ng pagaspas ng pakpak. Napamura naman ang matandang sabungero nang makita niya kung paano tumilapo ng mga tauhan niyang kumuha kay Lawiswis. Sinasabi ko naman sa inyo hindi nyo kilala ang alaga namin. Mas malakas pa yan kapag walang tari Malakas pala Sige mga alagad, bakawalan nyo ang lahat ng tandang natin. Ilabas nyo si Buitre at may mahalaga siyang gagawin mamaya. Kahit ilang tandang pa yan, magiging kagaya lang sila ng mga tauhan mo. May hina, walang laban. Pakawalan nyo kami rito
At tayo magsabong. Matagal ka na naming tinutugis. At ngayong alam na namin ang lihim mo. Wala nang say-say pa para buhayin ka namin. Sinasabi ko na nga be, pamilyar kayo sa akin eh. Natatandaan ko na. Kayo mga manunugis sa naisahan ko. Kung hindi sana ninyo ako pinalaya dati, hindi na sana ako nandito sa harapan ninyo. Yun ang pagkakamali na hindi na namin uulitin. Pagkatapos ng gabing ito, mawawala ka na. Malulutas na rin ang kaso ng mga nawawalang sabongero at matitigil na ang kawalang hiyaan mo. Ipinagmamalaki mo ang mga tandang mo. Tingnan mo kung anong nangyayari oh. Para mga sisiw lang sila para kay Lawiswis. Hindi. Anong nangyayari sa mga tandang ko? Magbabayad kayo mag-asawa. Kakatayin ko ang tandang na yan at kakainin. Nang maubos ni Lawiswis ang lahat ng mga tandang na naging aswang, napadako ang tingin niya kina Carlito at Greta. Lumipad ito palapit sa kanila, kaya pinakawalan sila ng mga aswang. Susugurin na sana ni Carlito si Don Leocadio pero mabilis itong tumakbo patungo sa isang kulungan ng manok. Sinugod naman ni Lawiswis ang mga aswang na nakapaligid sa mag-asawang manunugis, kaya tumulong na rin sina Carlito sa kanya. Kalaunan, lahat ng mga nilalang na nasa paligid nila'y napahandusay na lang sa lupa at lahat sila'y pugot na ang mga ulo. Bak! Ano, kaibigan Carlito? Ayos lang ba kayo? Bak! Munti ka na kayo malagay sa alanganin ah! Bak! Oo nga, Lawiswis. Pero ayos lang kami. Biglaan lang kasi kaming inatake ng mga ito ng pataligod eh. Kaya hindi na kami nakapalag. Teka, saan naman napunta yung Don Leocadio na yon? Baka tinakasan na naman niya tayo ah. Hindi ito maaari. Ilang taon nating inalam kung sinong nagpasimuno ng pagkawala ng mga sabongero. Hindi siya pwede makatakas ngayon. Bak! Ayun siya! Hawak niya ang manok na nakalaban ko! Bak! Teka, mukhang mas naging mabagsik ang itsura niya! Bak! Oo nga, malamang. Yan yung tinatawag niyang buitre. Maganda kayo. Hindi natin alam kung ano ang plano ng sabungerong aswang na yan. Bak! Sige! Atat na rin akong labanan ng tandang na yan eh! Bak! Papatunayan ko sa aswang na yan na kahit ilang beses pa niyang buhayin ng mga tandang niya, uubusin ko pa rin sila ng paulit-ulit! Bak! Papalipit na siya rito. Sige na, pumwesto na kayo. Susugurin ko siya. Lawiswis, kapag nabitiwan niya ang manok, atakihin mo kaagad at patayin ha. Tama, baka yan nga ang may hawak ng buhay ni Don Leocadio. Kung mapapatayan at masisigurong hindi na mabubuhay ulit, siguradong manghihina ang sabongerong aswang. Tsak na mamamatay rin siya. Nang ilang dipan na lang ang layo ni Don Leocadio sa kanilang tatlo, tumakbo si Carlito para sugurin yon. Itinaas na rin niya ang kamay niyang may hawak ng sinawit bilang pag-aanda sa pagpugot sa ulo ng aswang. Agad namang binitiwan ng matandang sabongero ang tandang niya. At sa isang pagkisap ng mga mata ni Carlito, nagpalit ito ng kanyang anyo. Naging mabalahibong katawan niya at mas nagbaga ang kanyang mga mata. Pagkalapit ni Carlito, nagpambuno kagad sila sa isa't isa habang nagbabangayan. Ilang taong ka na rin namin sinubukang tugisin. Hindi ko akalain na ang tinutugis mo lang namin ay ang mahinang aswang na pinatakas namin noon. Kung naging mahina man ako dati, hindi na ngayon. Nakatuklas ako ng mataas na aral na alam kong magagamit ko ng gusto. Kagaya ngayon, naging mayaman ako dahil ginagawa ko mga aswang ang tandang ko. At ang ginamit mo ay dugo ng mga inosenteng sabongero. Inosente? Hindi sila mga inosente. Mga madaya sila. Ang mga dinudukot namin ay mga salot sa mga malalaking sabongero na kagaya natin. Ngayon, aalukin kita. Tulungan mo na lang ako at mas magpayaman pa tayo. Hindi ako makikipagtulungan sa isang aswang na kagaya mo. Binibigyan kita ng pagkakataon para mabuhay at mas lalo pang yumaman. Pero bakit ayaw mo? Dahil ang kagaya mo ay salot sa lipunan. Hindi na pinatatagal dito sa mundo mga katulad mo, Leocadio. Habang nagtatagisan sila ng lakas, sinubukang lingunin ni Carlito ang asawa niya at si Lawiswis. Nakita niyang hindi lang iisang tandang ang kalaban nila, kundi marami pa. Napailing na lang siya dahil sa ideyang baka hindi talaga namamatay ang mga tandang ni Don Leocadio dahil may sa aswang ang mga ito. Dahil naituon niya ang pansin niya kina Greta, sa hindi niya inaasahan nagawa siyang ibalibag ng aswang. Subalit sa halip na tumilapon siya at bumagsak sa lupa, lumutang siya sa ere at binalot siya ng liwanag. Bago pa man makagalaw si Don Leocadio, inatake na niya ito. Sinakal saka iniangat sa ere.
Anong nangyayari sa'yo? Bakit ka nagkaroon ng ganyang aura? At bakit ang mga tandang ko hindi na ulit ang buhay pa? Anong demonyong nakalukob sa inyo? Dito sa ating lahat, ikaw lang ang demonyo, Lucadyo. Ikaw nagpasimula ng lagim dito sa ating probinsya. Kaya nararapat lang na yan ang itawag sa'yo. Ano na ngayon ang binabalak mo sa akin, ha? Papatayin mo ako? Sige! Pero baka magkamali ka at muli ako mabuhay. At bakit? Akala mo ba hindi ko alam na nasa tandang na kalaban ni Luwiswis ang buhay mo? Kapag pinatay namin yan at kinuha ang puso niya, tapos na rin ang maliligayang araw mo. Ha! Yan ay kung magagawa ninyo. Bago pa ba niyo ako mapatay, mauna na muna ka. Marami ka pang satsat. Inakala mo ba na bibigyan ka pa namin ng pagkakataon? Hindi na, no? Akmang ibabalibag sana ng lalaking manunugis ang aswang pero naging mabilis ang pagpiglas nito. Nang makalpa siya mula sa pagkakasakal ni Carlito, lumundag siya para atakihin si Lawiswis. Hindi nakailag ang mahiwagang tandang kaya tumilapon din ito. Susugurin pa sana ni Greta ang aswang pero sinunggaban nito ang tandang niyang si Buitre. Natigilan na lang sina Carlito nang makita nila kung paano lantakan ni Don Leocadio ang naturang manok. Noon din, lumapit ang lalaking manunugi sa kanyang asawa. Ha? Kaibigan Carlito, tingnan mo kung anong nangyari kay Leocadio habang kinakain niya ang tandang. Hindi, tinubuan siya ng pakpak at mas naging mabangis ang anyo niya. Oo nga, sigurado, mahirapan tayong kalabanin ng aswang na yan. Talagang ang may sa demonyo siya. Huwag kayong matakot sa kanya. Ako ang bahala kapag gumatake siya sa atin. Kahit paanong uri siya ng demonyo, lalabanan ko siya ng walang takot. Sige, pero aantabay lang kami. Kapag nalagay ka sa alanganin, tutulungan ka namin, Lawiswis. Tama si Carlito, lalaban din kami sa aswang na yan. Maraming salamat, kaibigang Carlito, kaibigang Greta. Huwag kayong magkalala. Gagawin ko ang lahat para mapatay ang aswang na yan. Ayun na siya. Mukhang nakumpleto na niya ang pagbabagong anyo niya. Sige na, ihandaan niyo ang sarili ninyo. Ano mang sandali, aatake siya sa atin. Napako silang tatlo sa kanilang pwesto. Itinuon ni Carlito ang pansin niya kay Don Leocadio at nakita niyang hindi na ito basta aswang lang. May pakpak na ito kagaya ng isang dambuhalang ibon at mas lalo pang nagbaga ang mga mata niya. Mabilis itong lumipad palapit sa kanila at sinubukan niyang hagipin si Greta. Bago pa man niya magawa ang pakay niya, pumagaspas din ang pakpak niya si Lawiswis. Sa isang pagkisap ng mga mata nila, naging dambuhalang ibon ang mahiwagang tandang. Lawiswis, ano nangyari? Bakit naging ganyan na itsura mo? At parang umaapoy pa ang balahibo mo. Oo nga, talagang may waga ka, kaibigan. Ang totoo niyan, hindi ako isang totoong tandang. Isa akong malaking ibon na matagal nang inalagaan ng Diyos ng digmaan na si Mandarangan. Ibig sabihin, hindi ka lang basta maywaga, makapangyarihan ka pa. Sige na, kaibigan, kalabanin mo na ang aswang na yan. Sige, kaibigan Carlito, ako nang bahala sa aswang na yan. Mag-iingat ka, kaibigang Lawiswis. Huwag ka magpapatalo sa kanya. Mahinang nilalang lang yan. Hindi kagaya mo, alaga ng Diyos ng digmaan. Muling umatake sa kanila si Leocadio, pero sa halip na yumuko, nanatili silang nakatayo. Pumaitaas si Lawiswis at nilabanan niya ang aswang. Kahit na malakas ang aswang, hindi naman nagpatalo ang alaga ni na Carlito. Naglaban silang dalawa sa ere at ilang beses pang sinubukang paluin ang aswang gamit ang kanyang mga paa. Subalit dahil maliksi rin si Leocadio, naiiwasan niya ang pag-atake ni Lawiswis sa kanya. Sa hindi nila inaasahan, nagawang suntukin ng aswang ang malaking ibon at nawalan ito ng balanse. Agad namang napatakbo si Carlito palapit kay Lawiswis upang alamin ang sitwasyon nito. Kaibigan, ayos ka lang ba? Baka hindi mo na kayang lumaban. Ako nang bahala sa kanya. Ba't mo akong alalaanin? Kaya ko ang sarili ko. Hindi ako susuko sa isang aswang na kagaya niya. Pero mukhang mahina ka. Baka kung mapano kapag pinilit mo. Kaibigan Carlito, umilag ka. Papasukod dito sa atin si Leocadio. Hindi, haharapin ko siya. Hindi ako papayag na manalo ang aswang na yan. Pero baka ikaw naman ang mapano. Teka, kaya ko pang lumaban.
Isa akong alagad niyong mandarangan at hindi ako susuko sa kampo na kadiliman na yan. Nang ilang di pa palang ang layo ni Don Leocadio sa kanila, tumakbo na rin si Carlito at sinalubong yon. Napangisi ang aswang sa kanya at mas naging maliksi ang galaw nito. Lumundag siya at sinubukang tagain ito sa ulo gamit ang sinawit, subalit naging maliksi naman ang aswang at bahagya itong pumaitaas. Sabay sipa kay Carlito. Tumilapon ang manunugis. Bago pa man siya bumagsak sa lupa, lumipad si Lawiswis at nasalos siya nito sa likod niya. Umatake ang dambuhalang ibon at pagkalapit nila kay Leocadio, nilundagan ni Carlito ang aswang. Sinubukan namang ibagsak ng nilalang ang manunugis, pero kumapit ito ng mabuti. Napilitan ng aswang na lumapag sa lupa at nagpatuloy ang paglalaban nila. Bakit ka lumundag? Natakot ka bang mahulog ka at madurog ang katawan mo? Ikaw ang dapat na matakot. May pakpak ako. Samantalang ikaw, wala! Oo, wala akong pakpak. Pero may alaga akong handang magligtas sa akin kahit na anong oras. Kaya palang lakas ng loob mo. Umaasa ka lang pala sa maiwagang ibon na yan. Hindi ko inakala na nagsasalita yan. Napaka-espesyal ng ibon na yan. Oo, at ang ibon na yan, ang papatay sa'yo. Hindi mangyayari ang iniisip mo. Magiging aswang siya at aalaga ko siya kagaya ng pag-aalaga ko kay buitre. At sa palagay mo, papayag ako sa kagustuhan mo? Wala kang magagawa. Kapag ginusto ko, gagawin ko. Mas pinag-igihan ni Carlito ang pakikipagpambuno sa aswang hanggang sa nagawa niya itong ibabawan. Nang mga sandaling yun, sinubukan niyang idiin ang sinawit niya sa liig ng aswang. Nagpumiglas naman si Don Leocadio, pero kahit na anong gawin niya ay hindi siya masyadong nakakagalaw. Noon din, lumapit si Greta sa kanila at inihanda rin ang itak niya para tagain ang aswang. Ano na ngayon ang plano mo sa aswang na yan? Iharap sa mga kapamilya ng mga nawawalang sabungero? Gagawin natin kung anong nararapat. Kung ihaharap pa natin siya, sigurado na makakahanap pa siya ng pagkakataon para makatakas. Hindi natin kailangang hayaan ng aswang na ito na takasan tayo sa ikalawang pagkakataon. Marami nang pinatay niya, kaya dapat lang din sa kanya kamatayan. Wag! Wag niyo akong patayin! Kung gusto niyo, sa inyo na itong mansyon ko. Lahat ng kayamanan ko ay magiging sa inyo na. Pakawalan lang ninyo ako at pabayaang mabuhay pa. Sige na! Hindi! Ang mga katulad mo hindi dapat binibigyan ng karapatang mabuhay pa. Hindi kami ganun kamangmang para sundin ang pakiusap mo. Kahit patayin niyo ako, hindi na rin may babalik pa ang buhay ng mga sabungero. Pakawalan na lang ninyo ako at magtulungan tayo. Hindi tayo dapat na naglalaban. Pagkatapos magwika ni Don Leocadio, humugot siya ng lakas. Hindi naman inaasahan ni na Carlito na magawa niyang silang itulak. Tumilapon silang mag-asawa. At dahil sa nangyari, nabitiwan nila ang kanilang sandata. Pumagaspas ng pakpak niya ang aswang habang nakatitig sa kanilang pwesto. Susugod sana yon sa kanila. Pero bago pa man magawa ni Don Leocadio ang kanyang binabalak, inatake siya ni Lawiswis. Naglaban silang dalawa. Nagpambuno sila mula sa lupa hanggang sa umabot na sila sa ere. Kailangan tulungan ko si Lawiswis. Mukhang diado siya sa aswang na yun ah. E paano kung ikaw naman ang malagay sa alanganin? Ang mas mabuti pa nating gawin, tumakas na lang tayo dito at hayaan si Lawiswis na makipaglaban sa aswang na yan. Hindi natin iiwan si Lawiswis dito. Kailangan natin siyang tulungan. Unang-una, tayo ang tumutugi sa pinunong aswang na si Leocadio at naipit lang din siya rito. Sige, kung talagang yan ang gusto mo, pati ako itutulong na rin sa'yo. Tama ka, may bertud naman na nananalaytay sa atin, hindi ba? Tama ka, at magagamit natin yan laban sa aswang na yan. Sige na, tatalunin natin tatlo si Leocadio. Teka, paano natin gagawin yan? Nasa ere pa silang dalawa at baka mahulog tayo kung magpupumilit tayong kumapit sa isa sa kanila. Maghintay tayo sa tamang oras. Kapag bumaba sila ng bahagya o lumapag sa lupa, aatake tayo kay Don Leocadio. Ayan na, Carlito. Malapit na silang bumaba. O sige, maganda ka na, Greta. Ayun ang itak mo. Hawak ko na rin naman ang sinawit ko. Ito ang ipupugot ko sa ulo ng aswang na yan. Pagkabagsak ni na Don Leocadio at Lawiswis sa lupa, tumakbo ang mag-asawang manunugis palapit sa kanila. Nagpatuloy ang pakikipagpambuno ng dalawang nilalang. Pero kalaunan, nadihado si Lawiswis. Naging mapusyaw rin ang kulay ng mga balahibo nito.
Kaya kinutuban sila na baka nangihina na ito. Dahil dito, nilapitan ni Carlito ang aswang at sinakal muna sa likuran. Nanlaban naman si Don Leocadio sa kanya hanggang sa makaalis ito sa ibabaw ni Lawiswis. Hindi binitiwan ni Carlito ang aswang kahit na ano pa ang gawin nito para makapiglas. Hanggang ngayon mahina ka pa rin. Puso ang pinaiiral mo at hindi utak. Yan ang ikababagsak mo. Nagkakamali ka, aswang. Nang dahil sa puso ko, mas lalo akong tumibay. Ito rin ang dahilan kung bakit sa dinami-rami ng naging mapait na karanasan ko, mas pinili ko pa rin maging mabuti. Kaibigan Carlito, magkakataon mo na yan. Patayin mo na ang aswang at nang makauwi na tayo. Tumahimik ka, mahinang ibon. Kapag natalo ko ng mag-asawang ito, kakalbuhin kita at kakainin ko ang laman loob mo. Tama na, Satsat. Kumawala ka muna sa pagkakasakal ko sa'yo. Saka ka na magbanta kapag hindi na kita sinasakal. Bakit hindi mo pa lakasan lalo? Nakakapagsalita pa ako. Dapat sinasakal mo pa ako na halos hindi na ako makahinga. Hinahamon mo talaga ako, ha? Sige, itong para sa'yo. Mas sinikpitan ni Carlito ang pagkakasakal niya kay Don Leocadio. Sa hindi niya inaasahan, sinubukan ng aswang na ibuka ang mga pakpak niya. Munti ka nang matumba si Carlito. Pero bago pa man mangyari yon, nagawa na niyang sugatan ng sinawit ang kaliwang bahagi ng leeg ng nilalang. Napasigaw na rin si Greta at noon din umatake ito kay Don Leocadio. Tinaga nito ang aswang sa dibdib. Hindi siya gaanong nakapaganda. Kaya bago pa man niya maiwasan ang pagganti ng sabungerong aswang, sinakal na siya nito at naibalibag. Nagalit naman si Carlito at mas naging maliwanag ang aura niya. Bumwelo siya at walang pagdadalawang isip na tinaga ang ulo ng aswang gamit ang sinawit. Yan ang dapat sa'yo, Leocadio. Ngayon, sigurado na hindi ka na mabubuhay. Hiwalay na ang katawan at ulo mo. Ang galing, kaibigan Carlito. Grabe! Ang talas pala ng sandata mo. Hindi ko akalain na mapupugutan mo ng ganong kadali ang aswang. Nagkataon lang siguro yon, kaibigang Lawiswis. Teka, nakita mo ba kung saan tumilapon si Greta? Ayun o, may kumagalaw sa bagin yon. Sigurado na siya yan. Sandali lang at pupuntahan ko siya. Baka kung mapano pa siya. Baka kung napano na siya dahil sa lakas ng pagkakabalibag sa kanya eh. Sige, kaibigang Carlito. Puntahan mo muna yan. Pero sa balagay ko wala naman nangyaring masama sa kanya. Kagaya mo, protektado rin siya ng bertud na mula sa itlog ko. Huwag na kayong mag-alala. Nandito na ako. Wala namang masama nangyari sa akin. Tama ka, kaibigan Lawiswis. Protektado nga ako ng bertud ng itlog mo. Hindi ba? Kayong patay na ang pinunong aswang. Maaari na kayong umuwi. Wala na tayong kalaban. Kami? Bakit kami lang? Tayong tatlo. Kaibigang Carlito, kaibigang Greta, tapos na ang misyon kong tumulong sa inyo. Panahon na rin para bumalik ako sa totoo kong amo, kay Panginoong Mandarangan. Pero hindi ka pa nga namin nakasama ng matagal ha. Oo nga, kaibigan Lawiswis. Hindi pa nga natin nasusulit ang pagsasama natin ha. Akala ko 3 na tayo ang manunugis ng aswang eh. Nalulungkot din ako sa ngayon, pero ganyan talaga. Malay natin, sa mga susunod na pagkakataon magkasama ulit tayo. Magsasalita na sana si Carlito na makarinig sila ng kaluskos. Naalala niya si Don Leocadio at nang tingnan niya ang katawan ng aswang, napalunok siya ng laway nang hindi na niya makita pati ang ulo nito. Agad niyang sinabi sa dalawa niyang kasama ang pagkawala ng pinunong aswang. Nabahala naman sila, kaya iginala nila ang paningin nila sa paligid. Walang ano-ano, nakita nila si Don Leocadio. Buhay ito pero may bakas na ng sugat sa leeg. Paano siya nabuhay ulit? Imposible na mangyari ito. Hindi na importante kung paano siya nabuhay ulit. Ang malaga sa ngayon, mapatay natin siya ng tuluyan. Anong gagawin natin? Hindi sapat ang pampugot ko sa kanya na sinawit. At siguradong hindi rin siya mapapatay ng itak ko. Ako na ang bahala. Kung kinakailangan magsakripisyo ko para mapatay ang aswang na yan, gagawin ko. Ano na ngayon ang balak mo, kaibigang Lawiswis? Malalaman din ninyo kung anong plano ko. Sandali, papasugod siya sa atin. Umilag kayo at ako nang bahala sa kanya.
Sinunod ni na Carlito at Greta ang sinabi ni Wiswis. Dahil nakailag ang mag-asawa, ang dambuhalang ibon ang inatake ni Don Leocadio. Muli silang nagpambuno sa isa't isa. Pero ng mga panahong yon, mas nagliwanag ulit ang mga balahibo ni Wiswis. Habang nakamasid sila roon, kinutuban ng hindi maganda si Carlito. Sinabihan niya si Greta na mas umatras pa sila para hindi madamay sa kung anumang posibleng mangyari. Walang ano-ano, mas nagliwanag pa ang balahibo ni Wiswis. Kasunod noon, humuni siya ng napakatinis at sa isang pagkisap ng mga mata ni na Carlito, sumabog ang dambuhalang ibon. Nakita rin nila kung paano sumabog ang katawan ng aswang at nagkalat sa paligid ang kanyang mga laman. Anong nangyari? Bakit sumabog si Wiswis? Hindi ko rin alam. Baka yan ang sinasabi niyang paraan ng naisip niya. Pero hindi na sana niya isinakripisyo ang kanyang sarili. Tingnan mo rin ang nagkalat na pira-pirasong bahagi ng katawan ni Don Leocadio. Sa lagay na yan sigurado na hindi na siya mabubuhay ulit. Pero kawawa naman si Wiswis. Kung ako lang, ayaw ko sanang gawin niya yun Nakakalungkot lang na hindi pa natin siya nakakasama na matagal. Yan nga rin ang iniisip ko, Greta. Sayang, talagang ipinahiram lang siya sa atin para matalo natin ang aswang na yan. Siguro nga siya ang ginawang instrumento para matuldukan na ang pagkawala ng mga sabungero dito sa atin. Wala nang pinunong aswang. Maaari na tayong bumalik sa ating bahay. O tayo na? Sandali. Tingnan mo ang mga abo sa lupa. Sigurado na yan ang abo ni Wiswis. Teka, may itlog. Baka mula kay Wiswis yan. Kunin natin at iuwi. Sige, sana'y mapisayan pagdating ng ilang linggo. Sana rin kamukha ni Wiswis at nang hindi na tayo mangulila sa kanya. Maraming salamat kaibigang Wiswis. Salamat sa pagtulong mo. Lalo na sa naging sakripisyo mo para mapatay ang mga aswang na nandito. Kung saan ka man naroroon, sana maging masaya ka na. Nang mga panahong yon, napagpasya na mag-asawa na iwan na ang lugar na yon. Alam nila na walang makakatuntun dun. Dahil liblib ang lugar at hindi naman naaabot ng ibang mga sasakyan. Nang nasa sasakyan na sila, panandalian silang natigilan habang nakamasid sa kinaroroonan ng mansyon at kuta ni Don Leocadio. Ngayong wala na ang Leocadio na yan, matatahimik na rin ang kaluluwa ng mga sabungerong biniktima nila. Tama ka dyan, Greta. Naipagiganti na rin natin sina Mang Pepe at Lucas. Teka, naiwan pala sila sa bahay natin, ano? Oo, tara na Carlito. Baka mamaya sinugot pala sila ng ibang mga aswang. Kailangan natin masiguro na ligtas sila dun. Sige, pero sa palagay ko, ligtas sila ron. Kung sinugod man sila ng mga alagad ni Don Leocadio, sana nasambit niya sa atin yon. Pero hindi Hindi bali na. Malalaman din naman natin yun mamaya. Mas bilisan mo na lang ang pagmamaneho at nang makarating kagad tayo sa bahay. Nasa kalagitnaan na sila ng biyahe nang bigla silang makarinig ng kalabog sa ibabaw ng kanilang sasakyan. Nag-init ang pakiramdam ni Carlito, kaya naisip niyang merong panganib. Susubukan pa sana niyang mas bilisan ang pagpapatakbo ng sasakyan nila nang mapansin niyang marami ang mga nilalang na humahabol sa kanila. Akala ko ba'y naubos na natin ang mga alagad ni Leocadio? Bakit may mga humahabol pa rin sa atin? Hindi ko alam, Greta. Pero mas mabuti siguro kung tatapusin natin sila ngayon. Kapag hinabol nila tayo papunta sa mataong lugar, marami pa mapapahamak. Ikaw ang bahala. Kung anong plano mo, yun din ang susundin ko. Kailangan maubos natin sila ng tuluyan. Tama ka, asawa ko. Sige na, kunin mo ang itak mo. At kapag nasa medyo patag na lugar na tayo, pahihintuin ko ang sasakyan. Hindi ako papayag na habulin nila tayo hanggang sa kabayanan. O sige, ito na ang sinawit mo. Hawak ko na rin ang itak ko. Sige na, mas bilisan mo pa ang pagpapatakbo hanggang sa makarating tayo sa patag na lugar. Sige, Greta, ihanda mo sarili mo sa lubak-lubak na daan. Mas binilisan pa ni Carlito ang pagpapatakbo ng sasakyan nila. Hindi naging alintana ang hirap ng dinaraanan nila. Dahil gusto nilang makaharap agad ang mga aswang, pagkarating nila sa patag na lugar, inihinto niya ang sasakyan nila. Tiningnan nila ang likuran at nakita nilang medyo malayo pa ang humahabol sa kanila. Mukhang higit sa 10 mga aswang na yan Kaya natin sila. Kung nakaya nating ubusin ang mga aswang na nasa kuta ng pinunong aswang na si Leocadio, magagawa rin natin silang patayin. Basta magtulungan tayong dalawa, Carlito. Kailangan hindi nila tayo maisahan.
Sige, ganito. Kapag medyo malapit na mga yan, sasalubungin natin sila. Huwag kang mauna. Nasa likuran lang kita palagi. Baka kung ano pa ang mangyari sa iyo eh. Oo na, Carlito. Palagi naman yan eh. O ayan na, malapit na sila. Bumaba na tayo nang matapos na ito. Sige, basta ang sinabi ko sa likuran lang kita. Ayaw kung may mangyaring masama sa'yo. Sus, nag-aalala ka pa sa akin ngayon. Pero kanina, munti ka muna akong pabayaan eh. Mamaya na lang natin pag-usapan yan. Sige na, Greta. Pagkababa nilang dalawa sa sasakyan nila, agad silang tumakbo para sugurin ng mga aswang na papalapit. Lumundag din pa ibaba ang isang aswang na sumampa sa bubong ng sasakyan nila. Nang makita ni Carlito ang isang aswang na sabik na sumugod, mas binilisan niya ang pagtakbo niya at agad itong pinugutan ng ulo. Itatapon pa sana niya sa ibang aswang ang ulo ng kasama nila pero palundag silang umatake sa mag-asawa. Nilabanan ni Carlito at Greta ang mga aswang. Hanggang sa lumaon, pinaligiran sila ng mga ito. May narinig pa silang mga kalusko sa hindi kalayuan, kaya naisipan nilang baka may iba pang paparating. Anong gagawin natin, Carlito? May paparating pa rito at sigurado na mga kasamaan sila ng mga aswang na ito. Kumalma ka lang. Walang may dudulot na mabuti ang pagiging taranta. Sa ngayon, unahin natin ang mga ito. At kung may paparating nga talaga, sila naman ang kakalabanin natin. Kung ganon, sige, bahala na. Ang importante, makaligtas tayo at maubos natin ang mga ito. Ganyan nga. Sige, huwag na nating hintayin na umatake ang mga ito. Atakihin na natin sila. Masusunod, Carlito. Inatake nila ang mga aswang na nakapaligid sa kanila. Napaangil naman ang mga nilalang at nanlaban sa mag-asawa. Wala namang naging pakialam si Carlito kung anuman ang mangyari sa kanya. Ang kada aswang na lalapitan niya ay walang pagdadalawang isip niyang pinugutan ng ulo gamit ang hawak niyang sinawit. Ang kada aswang na sumusubok na sumunggab kay Greta ay tinataga nito. At kapag hindi napupuruhan, pinapatayo yun ni Carlito. Nung lumaon, nagawa nilang ubusin ng mga aswang na humahabol sa kanila. Biglang nawala ang iba pang mga papasugod dito. Baka natakot sila sa atin, Carlito. Huwag tayong pakampante, Greta. Nandiyan lang sila sa paligid at baka nag-aabang lang sila sa atin. Teka, tingnan mo sa hindi kalayuan, oh. May mga matang nakatitig dito sa atin. Siguradong sila yan. Ano, susugurin ba natin sila? Wag. Baka hindi naman tayo ang pakay nila. Pero kung hayaan natin sila, magiging perwisyo lang sila sa mga tao. Kawawang kanilang mabibiktima. Sige lang. Magbabantay na lang tayo sa paligid. Kapag mananalasa sila sa mga tao, may kalalagyan sila sa atin. Tayo na, Greta. Umuwi na tayo sa bahay. Sige, pero makiramdam tayo sa mga yan. Mamaya, baka habulin din nila tayo eh. Huwag kang mag-alala. Ramdam ko na hindi na sila aatake sa atin. Baka nagmamatsyag lang sila sa ginawa natin sa kauri nila. Dahil nanatili lang sa kanilang pwesto ang mga aswang, hinaya na sila ni Carlito. Bumalik sila sa loob ng sasakyan at nagsimulang bumiyahe pa uwi. Sa kabutihang palad, hindi sila sinundan ng mga aswang na yun. Subukan lang nilang habulin tayo. Magiging katulad ng ibang aswang ang mga kapalaran nila. Teka, kung nasa labas sila ng kuta ni Don Leocadio, ibig sabihin, hindi sila mga tauhan ng pinunong aswang na yon? Baka nga mga aswang na gala sila. O baka mga tribo ng aswang na nagpapalipat-lipat ng lugar para makapambiktima. Sigurado ako na dahil sa nakita nila, mag-aalangan na silang mambiktima sa lugar natin. Hindi nga sila makalapit sa atin kanina eh. Kaya nga, paniguradong lilipat sila ng nakabahag ang kanilang mga buntot. Mga duwag eh. Ikaw ba naman na makaharap sa mag-asawang manunugis ng aswang kung hindi ka mataranta eh? Ngayong namatay na ang pinunong aswang na may pakana ng mga nawawalang sabongero, siguradong hindi na mangangamba ang mga tao. Hindi kagaya noon, aktibo sila sa pandurukot. Takot ang lahat eh. Kung hindi dahil kay Lucas, hindi natin malalaman ang patungkol kay Don Leocadio na yon. Akalain mo yon? Ang mismong aswang na pinatakas natin dati ang magiging kalaban natin. Kaya nga eh. At ang nakakatawa pa roon, mas mayaman pa siya sa atin. Ikaw ba naman, gagawing aswang ang mga simpleng tandang, kaya magiging mabangis talaga. Kaya sigurado ang panalo niya. Sa bagay, mabuti nga't nagawang talunin ni Lawiswis ang mga yun eh. Kung hindi, baka pati mga laman loob natin eh pinagpipiestahan na nila.
Hayaan mo na. Ang importante, ligtas tayo. At buhay tayo makakauwi. Nang nakalis na sila sa liblib na baryo, itinuon nilang dalawa ang pansin nila sa daanan. Pagdating nila sa kanilang bahay, agad nilang inusisa sina Mang Pepe kung may nangyaring masama sa kanila. Ibinalita rin nila na namatay na si Don Leocadio at si Luiswis. Sinabi rin nila kay Mang Pepe na nakumpirma nila na ang nasabing aswang ang siyang utak sa pagkawala ng mga sabongero. Ano na ang plano nyo ngayon, Boss Carlito? Balak ba ninyong magsimula ulit? Wala na kasi talaga tayo mga tandang eh. Namatay rin nung nakaraan yung ibang mga manok natin. Kung ako lang, gusto ko magpatuloy. Ngayong wala ng banta sa mga sabongero, magiging kampante na tayo. Kung gusto nyo magpatuloy, boss, kasama nyo ako. Gusto kong ako pa rin ang mga laga ng mga manok ninyo. Maraming salamat talaga, Mang Pepe. Hindi mo kami iniwan ni Carlito. Namatay na mga manok natin at tinabol na kayo ng mga aswang. Hindi pa rin kayo nagbabago. Ako po, gusto ko din sana magtrabaho sa inyo. May karanasan din naman po ako kahit papano eh. Sa katunayan, ako pa nga pong nagpapainom ng dugo sa mga manok ni Don Leocadio dati. Ako na ang gumagarantiya. Hindi maglolokit ng pamangking ko. Ako na ang unang magagalit sa kanya kapag may ginawa siyang hindi maganda rito. O siya, sige. Tanggap ka na, Lucas. Pero dahil wala pa naman tayong mga tandang, gusto kong linisin na muna ninyo yung manuka natin. Para kapag nakapagpundar ulit tayo ng mga manok na panabong handa na ang lahat. Ay, masusunod, Boss Carlito. Ako, ang gusto ko, kapag nanalo tayo sa susunod, magbibigay tayo ng donasyon sa mga bahay ampunan at paaralan. Sa paraang yon, nakakatulong tayo sa kapwa natin. Uy, maganda yung naisip mo, Greta. Para naman mas marami ang makikinabang sa mga napapanalunan natin. Kahit na wala pa silang mga manok na panabong, sinigurado nilang handa ang manukan nila. Makalipas ang 2 linggo, natuwa sina Carlito at Greta nang malamang napisa ng itlog na nakuha nila sa abo ni Luiswis. Lalo pa silang nasiyahan na makita ang sisiw na nagmula sa itlog ay kawangis ng maywagang tandang na minsan nilang inalagaan. Pinangalanan nila itong Kokok dahil yun ang madalas niyang huni. Makalipas ang maraming taon, ano, handa ka na ba? Handa saan? Para isabong si Makisig, ang tandang natin? Hindi. Ang ibig kong sabihin, kung handa ka ng iwan ng pagsasabong ng tuluyan. Marami na rin naman tayong ipon eh. At siguro sapat na yun para makapagpatayo tayo ng negosyo. Talaga? Kailan natin sisimulan ng pagninegosyo? Teka, ano bang negosyong nasa isip mo? Gusto ko sana magkaroon tayo ng isang tindahan. Gusto ko, mas mura ang mga bilihin kaysa sa iba rito. Sa paraang yon, kahit papano, nakatutulong tayo sa mga mahihirap nang hindi tayo nalulugi. Aba, gusto ko yan. Tapos, ano kaya kung magkaroon tayo ng paitlugan ng manok? Para naman kahit hindi na tayo nagsasabong konektado pa rin sa manok ang negosyo mo. Ikaw ang bahala. Makakaya naman natin palaguin yun, hindi ba? Ang importante, hindi na tayo nagugumon sa sugal na sabong. Baka maulit pa yung mga pangyayari dati. Oo nga. Hindi ko akalain na ang aswang na pinatakas pala natin ang may pasimuno ng lahat ng ito. Sipin mo yon, mahinang aswang, naging pinuno. Nagkaroon siya ng kapangyarihan dahil sa sabong. Oo nga O sige na, ang mas mabuti siguro nating gawin, Carlito, magtanong-tanong muna tayo kung paano talaga ang pamamalakad sa mga negosyong naisip natin. O sige, maganda yung naisip mo. Total, may mga kakilala naman tayo mga negosyante eh. Pagkatapos nilang mag-usap, nagpasya si Carlito na lumabas at pumunta sa kanilang manukan. Nakita nila si Kokok na nakatitig sa kanya, kaya naglakad siya palapit roon. Nang nasa tapat na siya ng manok, bumuntong hininga siya. Ipinagaspas naman ng tandang ang pakpak niya at nagpakitang gilas ito kay Carlito. Ha? Oh, kaibigan Carlito, mukhang malalim ang iniisip mo May problema ka ba? Huwag ka nang mahiya, ha? Sabi mo sa akin, makikinig ako. Ano kasi, gusto sana namin ni Greta na itigil na ang pagsasabong. Nakapag-ipon na rin naman kami. Isa pa, ayaw namin na nalalagay sa panganib ang buhay mo eh. Ha? Bakit ba? Hindi ba kayo nasisiyahan sa ipinapakita kong abilidad? Ha? Kaya ko namang mas pag-ibayuhin pa yun eh.
Hindi sa ganun, Coco. Gusto namin na maging masaya ka. Maging malaya. Ba? Teka, ano bang ibig mong sabihin, kaibigan? Ba? Gusto ko lang palayain ka. Lumipad ka kung saan mo gusto. Basta, gusto kong hanapin mo kung saan ka nararapat. Hindi lang nagtatapos sa sabong ang buhay mo. May ibang buhay sa labas ng manukang ito. Ma? Pero gusto ko naman ang buhay ko dito Ma? Gusto mo? Dahil itong nakasanayan mo. Sige na, magmula ngayon, malaya ka na, Kokok. Magagawa mo na kung ano man ang gusto mo. Ma? Kaibigan Carlito, paano talaga ako kung... Kinuha ni Carlito sa kulungan ng mahiwagang tandang. Noon din, hinayaan niya itong lumipad. Nang nasa ere na si Kokok, nakita ng lalaki na naging mas makulay ang mga balahibo nito. Nagpaikot-ikot ito hanggang sa lumipad na ito palayo. Napangiti na lang si Carlito nang maisip niya ang tuwang nararamdaman ng tandang nila kapag nakarating na ito sa kung saan man niya gugustuhin. Babalik na sana siya sa loob ng kanilang bahay nang makita niyang papalapit sa kanya si Mang Pepe. Oh, Mang Pepe, magmula ngayon, hindi na tayo magsasabong ha. Napagdesisyonan na namin ni Greta na gamitin ang perang naipon namin sa pagnenegosyo. Paano po kami niyan, Boss Carlito? Wala na kaming trabaho. Magugutom ang pamilya namin. Huwag kayong mag-alala. Kayo pa rin ni Lucas sa magiging katiwala namin doon. Talaga, Boss Carlito? Maraming salamat. Sige, mabuti rin naman ang naisip ninyo Pati ako parang ayaw ko na rin magsabong Sugal kasi yan At medyo delikado na sa ngayon. Sige, Mang Pepe. Bukas, gigabay na natin ang manukan. Total, wala na rin naman si Kokok Ha? Pinakawalan mo na ba siya, Boss Carlito? Oo, Mang Pepe. Naawa rin naman ako sa kanya Marami pa siyang bagay na matutuklasan sa mundong ito. Hindi natin siya kailangang ikulong dito sa manukan. Matapos ang pag-uusap nila, nagpaalam na si Carlito sa kanyang katiwala. Sinabi naman ni Mang Pepe na kakausapin niya si Lucas patungkol sa plano ng mag-asawa. Makalipas ang ilang buwan, naging matagumpay ang kanilang negosyo. Hindi naman nila itinigil ang ibinibigay na suporta sa mga paaralan at bahay ampunan. Kahit na hindi binayayaan ng anak sina Carlito at Greta, masaya silang dalawa. Alam mo, kahit na ganito lang tayo, kontento na ako. Nakakatulong tayo sa mga kapwa natin. May mga batang nakakapag-aral at mga taong nabibigyan natin ng pag-asa. Kaya nga Dati, ang nasa isip lang natin ay mga sarili natin. Kung paano tayo mananalo sa sabong at kung paano natin gagastusin ang napanalunan natin. Iba pala ang pakiramdam kapag sa mga makabuluhang bagay na pupunta ang pera mo, no? Kaya nga Kaya nga nung mapagdesisyonan natin magnegosyo na lang, alam ko na yun na ang pinakamagandang desisyon natin. Oo nga, Carlito. At hindi ako nagsising iniwan natin ang pagsasabong. Ako rin. Basta kasama kita palagi. Alam kong tama ang bawat desisyon ko. Wakas. Boss,